I'm sorry. Sinabi ko lang yun dahil sa pangako ko sa kanya. Pangako? Anong pangako? Nangako akong pakakasalan kita kapag gumaling siya. Nagsikap siya tapos ngayon, hindi makagalaw si Lira sa susunod na narinig. Pakakasalan? Siya? Anong kalokohan ang pumasok sa isipan ni Doc David upang sabihin yan sa anak niya? Dahil ba iniisip mong stage 4 ng cancer ng anak ko kaya umasa kang hindi na siya tatagal kaya sinabi mong pakakasalan mo ko? Parang pinaglaruan niyo na rin ang nararamdaman ng anak ko. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Lira. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi mo ipinta ang mukha ng babaeng dumating nang marinig ang sinabi ng batang si Yeye. Klarong-klaro ang sinabi na to sa tainga ng babae. Boyfriend ng mama ko si Doc David Fernandez. Bakit niyo po siya hinahanap? Magpapagamot po kayo? Magaling po siyang doktor. Otomatikong kumunot ang noo ni Adriana Cowell na fiancé ni Doc David. Kalaunan ay natawa ang babae na animo ay nakarinig ng joke. Ano bang sinasabi mo, bata? Si Sir David Fernandez, boyfriend ng mama mo? Iyan bang sinabi ng mama mo sa'yo? Hindi ba't masyado naman yata ang mataas ang pangarap ng mama mong yan para sabihin sa yung boyfriend niya si Dr. David Fernandez? May panunuya sa ngisi ni Adriana nang sabihin iyon sa bata. Kumunot ang noo ni Yeye. Hindi naman si mama ang nagsabi. Si Doc David mismo ang nagsabi siya ang boyfriend ng mama ko. Natigilan si Adriana. Sa pagkakataong yun ay nakaramdam na ng iritasyon ang babae. Manahimik ka, buliw ni Adriana. Kung ano-anong sinasabi mo riyan, bubit ka. Nasira na ba ng medisina yung utak mo at kung ano-ano na lang ang sinasabi mo? Paano naging boyfriend ng mama mo si Doc David kung ako mismo ang fiancé niya? Parang maiiyak na si Yeye sa mga oras na ito. Ngunit gusto pa rin ipaglaban ng bata ang sinasabi ni Doc David na boyfriend nga nito ang mama niya. Nagsisinungaling ka. Si mama lang para kay Doc David, wala nang iba. Kumuyaw ang kamao ni Adriana at konting-konti na lang ay talagang masasaktan na nito si Yeye. Anak, ano nangyayari? Bakit? Biglang dumating si Lira. Dala ang papel ng binayarang gamot mula sa butika ng ospital. Nadatna ni Lira na umiiyak na ang anak. Kaagad itong inalo ng ina. Ilang sagit ng kumalma ng anak ay binalingan ni Lira ang babaeng dahilan ng lahat. Anong ginagawa mo sa anak ko? May galit sa mga mata ni Lira na makipagtagisan ng titig sa babae. Wow naman! Ikaw na nga tong assuming ikaw pa tong matapang. Pambihira naman, oh. Ani Adriana sabay iling-iling. Bumaling si Adriana sa mga taong nandoon at ngumisi. Anyone? Sino nakakakilala kay Doc David Fernandez? I want to say that I am his fiancé. Gusto ko lang pong linawin na ako ang legal na karelasyon ni Doc David Fernandez. May babae kasi rito ang kiniklaim na siya raw ang girlfriend ni fiancé ko. Nagulat si Lira sa naging announcement ng babae sa lobby ng ospital. Ni hindi nga alam ni Lira kung anong sasabihin matapos akusahan ng babaeng hindi niya naman kilala. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo sa anak mo at paniwalang-paniwala siya na totoo ang ilusyon mo. Ani Adriana at nanilisik ang mga matang bumaling kay Lira. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Really? Hindi mo alam na sinabi mong boyfriend mo si Doc David Fernandez? Talaga ba? Sinong baliw na doktor ang papatol sa tulad mo? Tsaka may anak ka na't lahat-lahat. Tsaka ka lumandi? Hindi ka ba nakontento riyan sa ama ng anak mo at gusto mo pang lumandi sa mga ticket? Ang kate mo rin na no? Baliw pa ni Adriana. Halos lahat ng mga taong nandoon ay napapatingin sa kanila. Na hindi alam ni Lira
kung papaano pakakausapin ng babae. Walang ideya si Lira sa mga pinagsasasabi nito. Anak, ano bang sinasabi niya? Nagugulo ang baling niya sa anak. Sabi ko po sa kanya, ikaw po ang girlfriend ni Doc David. Tapos bigla na lang po siya nagalit sa akin. Yun naman po ang totoo. Giit ni Yeye at maiiyak na. Natigilan si Lira sa narinig mula sa anak. Hindi niya alam kung saan napulot ng anak niya ang ideyang si Doc David at siya ay may relasyon. Hindi totoo yan, anak. Umiling siya sa bata. Pero yun ang sabi ni Doc. Sabi niya pa nga noon kapag gumaling ako, ipakakasalan ka niya. Tapos nung gumaling ako, tinanong ko siya tungkol sa sinabi niya. Sabi niya, girlfriend ka na raw niya. Natigilan si Lira. Hindi kailanman nagsinungaling ang anak niya. Kaya tsak niyang totoo ang sinabi nito. Kung ganon, ay si Doc David ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kaya binalingan niyang fiancé ni Doc David. Hanggang sa mga oras na yun ay nagtatakis pa rin ang bagang ng babae. Ngayon niya naiintindihan kung bakit ito nag-react ng ganoon. Sa huli, kasalanan naman pala talaga ni Doc David ito. Pasensya na kung anong narinig mo sa anak ko, ma'am. Hindi niya alam ang bagay na to. Hindi niya alam na hindi totoo ang sinasabi ni Doc David. Maaaring nagbibiro lang ho si Doc at yun ang talagang sasabihin niya sa anak mo. Surely, nilandi mo siya, kaya niya sinabi yan sa anak mo. Putol nito sa sasabihin niya at bigla na lang siyang tinulak. Sunod noon ay sumugod na si Adriana kay Lira. Agad na sinabunutan si Lira. Nanlaki ang mga mata ni Yeye. Hindi niya pa kailanman nakitang sinaktan ng kanyang ina. Ngayon niya palang nasaksihan ng ganon. Tama na po! Nanginginig ang boses ni Yeye. Bakas ang takot, gulat at awa at ang mababanaag sa mga mata ni Yeye. Sinisisi niya ang sarili. Sana hindi niya na lang iyon sinabi. Tama na po! Lumapit si Yeye habang umiiyak. Kaya lamang biglang nagdilim ang paningin niya at nawala ng malay. Yeye! Bulalas ng kararating lamang na si Doc David. Kaagad na kinarga ng doktor ang bata. Mabilis naman na tumakbo si Lira upang puntahan ang anak. Habang gulo-gulo ang buhok na umiiyak si Adriana na makita si David. Balak ni Adriana na magpaawa kay David. Ngunit nagulat na lamang ang babae nang makitang binuhat ni David ang bata paalis. Ni hindi man lang tinulungan tumayo si Adriana. Bagkos ay nilampasan lang at kasama ang babaeng yun at ang bata na umalis. Naiwang tulala si Adriana roon habang pinoproseso pa rin ang utak ang nangyayari. Umiling-iling si Adriana. Hindi niya matanggap na gano'n ang ginawa ni David. Talagang dinedma lang siya nito at mas inunang iba kaysa sa kanyang mismong fiancé. Magbabalat ako ng apple, gusto mo? Ani Lira at binalingan ng anak na tahimik na nakatingin sa labas. Nasa silid sila kung saan abot lang ng budget ng ina ni Yeye. May mas komportableng silid naman ang ospital pero sa gamutan pa lang at chemotherapy ni Yeye ay kinakapos na sila. Kaya di na bale kung saan man sila pumwesto ng mama niya sa ospital. Ang importante ay mapagamot siya. May sugatan at cancer patient sa kabilang bed na kasama nila sa iisang silid. Mama, narinig ko kahapon yung bata nasa kabilang kama. Namatay na raw po siya. Nanatili ang mga mata ni Yeye sa labas ng bintana habang sinasabi iyon. Kabilang gusali lang nakikita ni Yeye sa labas ng bintana. Walang punong kahoy o kahit mga ibon man lang na nakita niya. Natigilan si Lira sa sinabi ng anak. Ang akala ni Lira ay gumaling na ang bata sa kabilang bed kung kaya't wala na ito roon. Ngunit namatay na pala. Tapos yung isang bata nasa bandang dulo noong nakaraan, wala na rin siya. Hindi po ba pareho lang po kami ng sakit? Patuloy ni Yeye at bumagsak na ang lungkot sa mga mata. Kaagad na hinawakan ni Lira ang kamay ng anak upang magpatigil na sa pagsasalita. Dahil sa totoo lang, ay hindi na nagugustuhan ni Lira ang mga sinasabi ng anak. Oo, pareho lang kayo ng sakit. Pero iba ka. Malakas ka, anak. Gagaling ka, sigurado. Kahit nanunubig na ang gilid ng mata ni Lira ay sinisikap niya pa rin na magbitiw ng ngiti.
Paano pa kung nag-aakselan po kayo ng pera? Yung pambili niyo po ng gamot ko, binili niyo na lang sana yun ng bigas. Ilang sakong bigas na pong mabibili niyo roon. Ani Yeye, senusenteng mga mata at nakatitig sa ina. Bata pa si Yeye, pero kakaiba na mag-isip ang bata. Hinubog ang kaisipan ng bata ng kinalakihan nitong hirap. Walang asawa ang kanyang ina. Mag-isa lamang itong kumakayod para sa kanilang dalawa. Kakaunti lang din ang damit nito dahil hindi na nito magawang bumili ng mga gamit para sa sarili. Naalala ni Yeye na sinabi niya sa ina na gusto niyang maging teacher at ibibigay niya ang lahat ng gusto ng kanyang mama. Ngunit ngayon nandito siya sa ospital at may sakit. Pakiramdam ni Yeye ay naglaho na sa hangin ang mga pangarap niya para sa ina. Huwag kang mag-isip ng ganyan, anak. Gagaling ka. Ginagawa ni mama ito dahil alam kong gagaling ka. Humigpit ang hawak ng ina sa kamay ni Yeye. Ngumiti naman si Yeye ngunit may kalakip na pait. Sorry po. Tama po kayo, gagaling po ako. Mag-aaral po ako ulit tapos magiging teacher po ako balang araw. Ako pong magbabayad ng mga utang. Wala na po kayong puproblemahin balang araw. Masiglang sabi ni Yeye. Tuluyan na ngang bumagsak ang luha sa mga mata ni Lira nang marinig ulit ang pangarap ng anak. Kahit sino ang tatanungin, imposible na ang kaso ni Yeye. Stage 4 cancer na iyon at masyado ng puyat ang bata at mukhang hindi nakakayanin ng sunod-sunod pang chemotherapy session. Ngunit kahit isang laki na lamang ng hibla ng buhok ang kakapitan ni Lira ay kakapit siya. Mabuhay lamang ang kanyang anak. Walang ibang inaasahan ng kanyang anak. Siya lamang. Ito lang ang nag-iisang naiwan sa kanya. Ilang taon na nagdaan nang mabuntis siya ng hindi kilalang lalaki sa isang club. Nagtatrabaho siya bilang janitress noon at day off nala. Hoy, sama ka naman sa amin. Parati ka nalang mag-isang tumatambay dyan sa apartment tuwing day off. Naaalala niyang sa ganoong paraan nagsimula ang lahat. Pumayag siya sa yaya ng mga katrabaho sa kadahilan ng kailangan niyang makisama. Ngunit hindi niya inaasahang magbabago ang buhay niya matapos ang gabing iyon. Dahil hindi mataas ang tolerance niya sa alcohol kaya 3 baso lang ng alak ay tumba na siya. Ang sabi ng mga kaibigan niya wala na raw siya sa sarili niya. Tapos saglit daw silang nawala sa dance floor. Kinabukasan niya na lamang nasa isang private room siya ng club. 3 buwan ang dumaan nang malaman niya nagdadalang tao siya. Inamin niyang muntik na siyang ma-depress noon. Pero nagpapasalamat siyang kinaya niya ang lahat. Iniluwal niyang malusog si Yeye. Ngunit hindi niya inaasahang biglang magkakaganito. Nagkaroon ng cancer si Yeye. Nagamit ang ipon niya na para sanay sa pag-aaral ng bata. Ngayon halos gumapang na siya sa hirap ay naisip niya na rin na hanapin ang ama ng bata upang humingi ng tulong. Ngunit kahit anino ng lalaki hindi niya mahagilap. Wala siyang alam kung saan niya ito mahahanap. Ayos ka lang? Natauhan mula sa malalim na pag-iisip si Lira nang marinig ang boses ng kaibigang si Sandra. May dala itong kwek-kwek. Kakatapos lang nila sa pagmamop ng lobby. Nakapaglinis na rin ng CR at nakapagpunas-punas na rin sa ibang parte ng bangko. Tumango siya at ngumiti kay Sandra. Binalingan ni Sandra ang eco bag na hawak niya. May pangtab na kakanin doon na hindi pa nabibili. Sumasideline si Lira ng pagbibenta ng kakanin upang makadagdag man lang gastusin sa ospital. Napipilitan siyang iwan mag-isang anak sa ospital upang makapaghanap buhay. Ako na lang kayang bibili niyan para dagdag sa kita mo. Ani Sandra sabay dukot ng pera sa bulsa nito. Salamat, San. Napangiti siya sa sinabi ng kaibigan. Kaagad niyang inilagay sa supot ang naiwang tab ng kakanin. Minsan ay nauubos naman ang mga kakanin. Minsan ay may mga naiiwan talagang ilang peraso katulad ngayon. Kamusta si Yeye? Ganon pa rin. Pero lumalaban ang anak ko. Kahit na ganito ang sitwasyon niya. Napayuko si Lira at nagbitiw ng mapait na ngiti. Pero alam ko naman na kahit ganon, kakayanin niya to. Balang araw ay gagaling din ang anak ko. Hindi niya napigilan ang luha sa mga mata niya.
Kahit yung mga taong nakapaligid sa kanila ay nawawala na ng pag-asa para sa anak niya. Pakiramdam ng mga ito ay mahirap ng labanan ng stage 4, pero siya ay lalaban pa rin. Iyong kawalan ng pag-asa hindi niya kailanman hahayaan ng kainin ng sistema niya. Walang makakatibag ng paninindigan niya para sa anak niya. Mga bandang 8:00 na ng gabi nang dumating si Lira sa ospital. Umaga, tanghali, ay pupuntahan lamang ni Lira ang anak upang asikasuhin ang pagkain at anumang gamot na dapat nitong inumin. Tapos, ay gabi naman siya mananatili sa ospital hanggang umaga. Malapit ng mag-9 nang dumating siya sa ospital. Nagmamadali siya dahil baka may mga gustong kainin ng anak. Wala itong gana parati sa pagkain pero nagpapasalamat siya kahit papaano ay sinisikap ni Yeye na kumain upang magkalaman man lamang ng kahit kaunti ang tiyan. Pasensya na anak ha, na-late si mama, may dala akong sala dito. Gusto mo bang subukan? Kaagad niya sa lubong sa anak. Sige po, ani Yeye at sumilip sa dalang supot ng ina. Nang marinig na gusto nitong subukan ng dala niya, ay kaagad na kumilos si Lira upang agad na makakain ng anak. Sabi ng nurse, darating daw po ang bagong doktor. Siya na rin daw po ang magiging doktor ko. Natigilan si Lira at napatingin sa anak. Talaga? Opo, ngayon daw po ang araw ang dating niya. Hanggang sa bigla na lamang tumingin ang anak sa dumating. Kaagad naman napatingin ang lahat ng pasyente sa may pinto. Kaya maging si Lira ay bumaling doon at nakita ang matangkad na doktor. Naka-uniforme ito kung kaya't nalaman nila. Dahil kung hindi, ay iisipin nilang isa itong artista na dumalaw lamang roon. Isa-isang kinumusta ng doktor ang mga pasyente na nandoon. Sa silid na iyon ay si Yeye lamang nag-iisang batang cancer patient. Ang iba ay may mga edad at nasa 30 pataas na. Habang nakikipag-usap ang doktor ay hindi maalis ni Lira ang paningin dito. Animo, pamilyar sa kanyang doktor ngunit hindi niya matindihan kung saan niya nakita ito. Naisip ni Lira na baka nakita niya na ito noon sa bangko. Hanggang sa matapos ang doktor sa ibang mga nandoon at nagtungo na ito kay Yeye. Nanatili ang mga mata ni Yeye sa doktor na animo ay may kakaibang koneksyon sila ng doktor. Nakaramdam ng kakaibang gaan si Yeye habang papalapit ang bagong doktor. Good evening, Mrs. Tsaka sa'yo. Ano nga palang pangalan mo, baby? Lumuhod ang doktor sa gilid ng kama ng bata. Yeye po ang nickname ko tapos Faye po ang totoo kong pangalan. Masiglang sagot ni Yeye. Hindi maalis ni Yeye ang mga mata sa doktor. Bakas ang mangha sa mga mata niya. Nice to meet you, Yeye. Ako naman si Dr. David Fernandez. Ako ng bagong doktor mo. Nakakabilib ang fighting spirit mo, baby. Huwag kang panghihinaan ng loob. Balang araw gagaling ka din. Makakalabas ka rin ng ospital at makapaglalaro ka na rin sa labas. Ani ng doktor na may nakabalatay na simpatiya sa mga mata. Hindi lahat ng doktor ay ganitong makitungo sa mga pasyente nila. Madalas ay pera-pera lamang ang lahat para sa ibang doktor. Ngunit iba si Dr. David Fernandez. Nagpapasalamat si Lira na isang katulad ni Dr. Fernandez ang napunta sa pangangalaga sa kanyang anak. Parati po ako nagdarasal bago matulog. Parati kong sinasabi sa God na sana pagalingin niya na ako tapos ilayo niya na po sa kapahamakan ng mama ko. Magalang na sagot ni Yeye. Napangiti naman ang doktor. Binalingan ni David ang ina ni Yeye na maiiyak na. Mrs. magpakatatag ka. Malalampasan niyo rin ito. Ani David kay Lira sabay tapik sa balikat ng babae. Tumango si Lira at lumiti. Matapos ma-check ng doktor ang lahat ng nandoon at nagpakilala sa mga ito, ay lumabas na ito upang magtungo naman sa iba pang silid. Napasunod ang tingin ng lahat sa lumabas na doktor. Maging sina Yeye at Lira. Mama, napakabait niyo po. Namamangha na bulalas ni Yeye. Napangiti naman si Lira. Oo nga anak, mabuti na lang at ganoong doktor ang magiging doktor mo sa susunod na araw. Guwapo po siya mama, diba? Natigilan si Lira at napalunok. Aminin niya ang gwapo nga ang doktor, kaya lang medyo awkward yung aminin. Oo, may itsura nga siya. Maliban sa mabait, may itsura rin.
Nagbitiw ng ngiti si Lyra at ipinagpatuloy ang pagbabalat ng apple. Napaisip na naman si Lyra. Naaalala niya ang amoy ng perfume na naaamoy niya mula sa doktor kanina. Maging ang amoy na yon ay pamilyar sa kanya. Hindi naman iyon ang perfume na parati niya naaamoy kahit saan, pero hindi alam kung saan na naamoy iyon. "Oh, heto, kainin mo nito anak. May binili rin akong sinabawan sa baba." Ani ni Lyra sabay bigay ng binalatang apple. "Sana po maihanap niyo po ako ng ganong kabait na papa balang araw, Mama." Natigilan si Lyra. Imbes na salamat ang marinig sa anak ay iyon ang sinabi nito. Nagbitiw siya ng hilaw na tawa. "Bakit bigla mo namang nasabi yan? Ikaw talaga." "Para po may makakasama na po kayo sa buhay. Tapos may papa na ako." Napangisi si Yeye. Umupo si Lyra sa tabi ng anak. Hinawakan niyang pisi ng anak habang hindi nawawala ang ngiti sa labi. "Sapat ka na sa akin, anak. Tsaka hindi pa handa si Mama sa ganoon." "Maghihintay po ako kung kailan kayo magiging handa, Mama." Ani Yeye. Napabuntong hininga si Lyra. Samantalang masaya namang kinakain ni Yeye ang apple na ibinigay ng ina. Pinangarap ni Yeye na makahanap ng mabuting lalaki ang kanyang mama. Iyong kahit dumating man ang panahong kunin na siya ng Panginoon ay hindi masyadong malulungkot ang mama niya na hindi ito maiiwang mag-isa sa mundo. Hangad niya ang kaligayahan ng ina. Dahil pakiramdam ni Yeye ay simula nung dumating siya sa buhay ng ina ay puros na lang pasakit ang hatid niya. Napilitan nitong kumayod mag-isa upang mapalaki lamang siya ng maayos. Tapos ngayon nasa ganong edad na siya ay nagkasakit naman siya. Isang malalang sakit na hindi niya alam kung talagang kaya niya bang lampasan. Kahit nasabihin ng mama niyang huwag siyang panghinaan ng loob, nakikita niya naman sa ina niyang maging ito ay gustong-gusto na rin iiyak ang lahat. Naaawa siya sa kanyang ina. Sa pagkakataong yon, ang tanging maibibigay lamang ni Yeye ay ang ipakitang lumalaban siya upang mabuhayan ng dugo ang kanyang ina. Sa tuwing bumabalik sa ospital ang ina at nakikita niya ang pagod sa mukha nito, ay nagkakaroon siya ng lakas ng loob na lumaban sa kabila ng panghihina. Bumangon siya upang dahan-dahan na magtungo sa bintana at sumilip sa labas. Umuulan sa labas. Mas lalo lang naging malamig ang temperatura sa paligid. "Yeye, iha." Napalingon siya sa nagsalita. Napangiti siya nang malaman na si Doc David pa lang nandito. "Doc? Mag-isa ka lang ba? Hindi pa ba dumadating ang mama mo?" Usisa nito. Umiling siya. "Mamayang alas 8 or alas 9 pa po yung darating. Abala po kasi si mama sa trabaho." Hindi naman mahinigan ng tampo ang boses ni Yeye. Bagkos ay malalim na pangunawa. Ang nandoon at nakakamangha na sa edad nito ay ganon nitong mag-isip. Mag-isa ito parati sa ospital at parati nitong kasama ang iba pang hindi kilalang mga pasyente roon. Pero hindi ito nagtampo, nagagalit na parati itong iniiwan ng ina. "Ganun ba? Tapos na ang rounds ko. Gusto mo bang bumaba muna? Gusto mo bang maglibot-libot para hindi ka naman mabagot?" Offer ng doktor. Napaawang ang bibig ni Yeye. "Talaga po?" Tumango ang doktor. "Oo, sasamahan kita." Kumuha ng wheelchair ang doktor para kay Yeye at tulak-tulak na siya ng doktor nang lumabas sila ng silid. Naaliw si Yeye sa paglilibot. Parati na lang siya nakakulong sa silid at naiintindihan niyang masyadong pagod ang mama niya upang gawin pa iyon. Nagpapasalamat siya sa doktor dahil sa alok nito ngayon. Nag-order lang online ang doktor nang magtungo sila sa mini canteen ng ospital. Doon sila sabay na kumain. Hindi maipaliwanag ni Yeye ang saya na nararamdaman habang kasama ang doktor. "Ano pala ang trabaho ng mama mo?" Usisa ng doktor. "Janitress po siya sa bangko. Tapos po nagbebenta rin po siya ng kakanin." Tumango-tango si David. "Nasa naman ang papa mo? Bakit mama mo lang ang kumakayod?" "Wala po akong papa. Hindi ko rin po alam kung nasa na siya. Hindi rin po sinasabi ni mama kung nasan po ang papa ko. Kaya po si mama na lang pong kumakayod para sa aming dalawa." Napabuntong hininga si David. Isipin pa lang ni David na nasa ganitong kalagayan ng bata at ang ina nito ay napakahirap na para sa kanya. Kaya hindi na siya magtataka kung bakit ganito ang mag-isip si Yeye. Napilitan ng batang makisama sa marahas na mundong ito. Idinantay ni David ang kamay sa ulo ng bata habang kumakain ito.
Natutuwa siyang magana pa rin itong kumain kahit na nag-undergo na ito ng chemo. Usually, nawawala ng gana sa pagkain ng pasyente na nagkikimo. Pero nakakabilib si Yeye. Hindi ito nagpapadaig sa sakit nito. Labanan mo ang sakit mo. Kaya mo yan, Yeye. Sinusuportahan ka ng mama mo at ginagawa niya ang lahat-lahat na makakaya niya dahil nararamdaman niyang gagaling ka. Ani David habang nakangiti sa bata. Ngumiti si Yeye at tumango. Opo. Bumuntong hininga si David. Nalaman niyang stage 4 na ang cancer ni Yeye. Sa totoo lang, sa case ni Yeye, wala na siyang dapat aasahan kundi milagro na lamang. Tapos silang dalawa sa baba ay umakyat na sila. Hindi naman inaasahan ni Lira na makakauwi siya ng mas maaga ngayon kaya naabutan ng babae ang anak at si Doc David. Nakita ni Lira kung paano kausapin ng doktor ang bata. Kita niya naman kung paano gumiti ang anak niya habang kausap ang doktor. Talagang sinamahan nito ang anak niya doon habang wala siya. Good evening po, aniya sa doktor na makitang palabas na ito. Oh, ikaw ba ang mama ni Yeye? Tumango siya at ngumiti. Ako nga po. Salamat po pala sa pagsama sa anak ko habang wala ako. Tsaka kung nawala ang bagot niya sa araw na to. Natawa ang doktor. Natigilan siya at pinagmasdan nito. Lumabas ang mga dimples nito at mas lumala ang kagwapuhan ng doktor. Wala yon. Masayang kausap ang anak mo. Hindi nga halatang may sakit siya dahil napakabibo niya. Marami siyang ikinuwento sa akin. Napanganga siya at kalaunan ay nakaramdam siya ng hiya. Madaldal nga ang anak niya. Tsak niyang pati buhay nila ay kinuwento na ng bata kay Doc David. Tsaka nakikita akong nilalabanan niya ang sakit niya. She's just a child and fragile physically, but she's a fighter. Matalino rin siya at nakakabilib kung paano siyang mag-isip. Napupuno ng galak ang puso ni Lira habang pinapakinggan kung paano nitong pupurihin ang anak niya. Natutuwa siyang nakikita ng doktor ang nakikita niya sa anak niya. Nakangiting nagtungo siya sa anak niya. Nakaupo ito sa kama at nakatingin sa bintana. Mama, nakangiting bungad sa kanya ni Yeye. Ayos ka lang ba dito? Kamusta ang araw mo? Aniya sa anak. Ayos lang po, kumain na po ako. Bumaba po kami ni Doc David at sinamahan niya akong kumain sa baba. Pagkukwento nito, natigilan siya. Hindi niya inaasahang matagal nang magkasama ang dalawa. Nag-effort pa talaga ang doktor na samahan ang anak niya sa baba. Mabuti naman kung ganon. Ang bait pala talaga ni Doc David. Aniya at nagbitiw ng alanganing ngiti. Opo, sobra. Mukhang nararamdaman niyang paborito na ni Yeye si Doc David. Marami pang naikwento si Yeye tungkol sa pag-uusap nito at ni Doc David. Natapos na lamang siya sa pagkain at handa na silang matulog sa masikip na kama ay hindi pa rin natatapos ang anak niya sa pagkukwento. Hanggang sa nakatulugan na lamang ni Yeye ang pagkukwento. Inayos ni Lira ang takip sa ulo ng anak. Wala na itong buhok. Dalalagas iyon, epekto ng chemo. Maging ang braso ng anak ay pumapayat. Parang ayaw niya nang tingnan ang katawan ng anak. Sumisikip lamang ang pakiramdam niya. Tama ang doktor na yon. Mahinaman tingnan si Yeye sa panlabas sa anyo, ngunit isang matapang na bata ang kanyang anak. Lalaban ito at hindi ito padadaig. Namilog ang mga mata ni Yeye na makita ang isang basket ng prutas sa dala ni Doc David. Matapos ang doktor sa ibang pasyente, nagkaroon ito ng libreng oras, ay agad itong nagtungo sa silid ni Yeye. Umaga at kaaalis lamang ng kanyang ina. Napansin ko na parating nagbabalat ng apple ang mama mo para sa'yo. Naisip kong baka paborito mo yon kaya dinamihan ko na ng apple kesa naman sa ibang prutas na nandito. Paliwanag ng doktor sabay lapag ng basket sa side table. Opo, gusto ko nga po iyon. Ani Yeye habang nakangiti. Chinek ng doktor ang eyes lens niya at heart rate pati ang blood pressure, maging ang dextrose niya. Kasabay niyon ay gusto rin ng doktor na bisitahin ang bata at makipag-usap pa rito. Kakatapos lang ng chemo session mo, wala ka bang nararamdamang sakit? Ayos naman ba ang pain reliever na nireseta ko sa'yo? Ani Doc David. Tumango si Yeye. Opo, ayos lang po ako. Wala naman po akong nararamdamang sakit.
Maliban sa aantokin ka ay wala ka ng ibang mararamdamang side effects? Hindi ka ba nangangate? Umiling si Yeye. Maliban nga sa antok ay wala naman na siyang nararamdamang mas worse. Mabuti naman. Do you want me to peel you some apple? Gusto mong kumain? Ngumiti si Yeye at tumango. Opo, salamat po. Masaya si Yeye na makita ang ganitong mag-alala sa kanya si Doc David. Talagang napakabait nito. Sa totoo lang, pinangarap niyang sana ganitong lalaki ang makilala ng mama niya balang araw. Yung ganito kabait at maalaga. Tapos sa balatan ng doktor ang apple ay naghiwa ito ng maliit na peraso at binigay kay Yeye. Mas matamis po ito. Puri ni Yeye sa apple na dala ng doktor. Mas mahal, mas masarap. Nakadepende yata talaga sa presyo ang lasa. Ngumiti si Doc David at tumango-tango. Babalik ba ang mama mo mamayang tanghali? Ani David sabay sulyap sa bata. Opo, papakainin niya po ako ng ganong oras. Bibili siya ng pagkain sa labas tapos dito po kami kakain dalawa. Tumango-tango ulit si Doc David. Kung ganon, ay talagang parating mag-isa si Yeye sa ospital. Mukhang sa tagal ng pamamalagi ng bata sa ospital ay sinasanay na lang nito ang sarili sa lugar. Bumabalik din po kaagad si mama sa trabaho niya pagkatapos nun. Tapos dito na rin po siya natutulog para bantayan ako. Patuloy pa ni Yeye. Ngumiti ang doktor at tumango-tango. Nasundan pa ang pagdalaw na iyon. At parati yung kinakwento ni Yeye sa kanyang ina. Kaya nalaman ng kanyang ina ang mga effort ng mabait na doktor. Kaya isang gabi na pagdesisyonan ni Lyra na magtira ng isang tub ng kakanin para sa doktor. Hindi alam ni Lyra kung magugustuhan ba ng doktor ang bibigay niya. Wala naman kasi siyang ibang maibibigay rito dahil kapos din sila. Kulang pa sa gamot ni Yeye ang sahod at kinikita ni Lyra sa pagbibenta ng kakanin. Kumatok si Lyra sa klinik ng doktor. Kamen, ani ng baritonong boses mula sa loob. Kaya ngaling-ngaling binuksan ni Lyra ang pinto at agad niyang nakita ang table ng doktor. Kaagad na dumako ang mata ng doktor sa dala ni Lyra. Magandang gabi ho, kung hindi po ako nakakatistorbo. No, it's okay. Tapos na ako sa huling pasyente, tsaka cut off na ng 11 p.m. Tinuro ng doktor ang wall clock. Tumango siya at alanganin ng ngiting binitiwan. Sa totoo lang ay nagdadalawang isip pa si Lyra na iabot ang dala niya. Nahihiya siyang iyan lang ang kaya niyang ibigay sa kabila ng mga bagay na binigay ng doktor sa anak niya. Nandito po ako para po magpasalamat. Salamat po sa pag-aasikaso sa anak ko at sa mga binibigay niyo po sa kanya. Hindi na po kailangan pero nakikita akong masayang anak ko sa mga regalo ninyo kaya maraming salamat po. Ani Lyra. Pagkatapos ay lumapit ito sa desk ng lalaki tapos ay naglapag ng supot doon. Ito lang po nakayanan ko, pagpapasalamat ko po sa inyo. No need to do this, Lyra. Really. Talagang gusto ko lang i-cheer up si Yeye. Bibo siyang bata at positibo. Gusto kong malampasan niya ito. Nakangiting tura ni Doc David. Napabuntong hininga siya. Tanggapin niyo po sana ito. Kung hindi po kayo kumakain ng kakanin, pwede niyo pong itabit, ibigay sa iba. Gusto ko lang pong mag-abot sa inyo kahit papaano. Pambawi man lang po. Tumangutango ang doktor at ngumiti. Sa tuwing umingiti ito ay lumalabas ang malalim nitong mga dimple. Hindi niya lubos sa kalaing, sumasalamin din sa itsura ng doktor ang ugali nito. Kasing ganda ng ugali nito ang mukha nito. Salamat po ulit, Doc. Bahagyang nagbaho si Lyra bago binalikan ang tulog niya ng anak. Samantala, pagkalabas ni Lyra ay binuksan naman ni David ang plastic ng kakanin. Malaki-laki iyon at kahit paniguradong hindi niya mauubos yon. Gusto niya rin subukan ang lasa niyon. Lumaki sa US si David kaya't itong mga pagkain sa Pinas ay bago sa kanyang panlasa. Ngayon lang ulit siya muling bumalik sa Pilipinas simula nung huling tumungtong siya sa Pinas na pinanggalingan naman ng kanyang ina. Natigilan si David matapos matikman ang suman. Gawa iyon sa malagkit na bigas. Hindi niya inaasahang masarap din pala iyon. Napangalahati siya bago niya iyon i-share sa ibang mga nurse na nandoon. Sa isipan ni David, mukhang mapapabili na siya ng kakanin kay Lyra simula ngayon. Samantala, hindi naman makatulog si Lyra habang pinagmamasdan ng anak.
Kaya kalaunan ay nagtungo siya sa mini chapel ng ospital. Lumuhod siya doon habang nakatingala sa mga ribulto. Paulit-ulit ko pong hihingin sa inyo ang awa para sa anak ko. Bata pa po si Yeye. Marami pa po siyang pangarap sa buhay. Kung gusto niyo pong kunin ang buhay ko kapalit ng buhay niya, gagawin ko. Handa po akong ibigay ang lahat. Nanginginig ang boses ni Lyra habang nakapikit. Pinipigilan niyang mahulog ang mga luha, ngunit dumaloy pa rin iyon sa kanyang mga mata. Mabait na bata po ang anak ko. Wala po siyang kasalanan para parusahan po ng ganito. Sana po pagbigyan niyo siya. Lumalaban po siya dahil gusto niyo pong mabuhay. Iumuko siya at sumubsob ang mukha sa mga palad. Pinikit niya ulit ang mga mata at nanalangin ng taimtim. Paulit-ulit niyang hinihingi ang milagro ng Panginoon. Alam niyang milagro na lang ang pwede niyang kapitan para sa stage 4 cancer ng kanyang nag-iisang anak. Baka hindi niya na alam ang gagawin kapag binawi pa sa kanyang anak niya. Ito na lang ang natitirang importante sa buhay niya. Hindi niya nakakayanin pa kung pati ito ay kunin sa kanya. Tulog na si Yeye nang tumunog ang phone ni Lyra. Nag-appear ang phone number ng kaibigan niyang si Sandra. San, anong balita? Ani Lyra matapos sagutin ang tawag. Pwede kang lumapit sa CSWD para sa maintenance ng anak mo. Kaya lang kailangan mo asikasuhin mo ng mga papel. Gagastos din tayo dyan. Sana may budget ka pa para riyan. Anito. Tumingala siya upang pigilan ng luha. Iyan na nga sana. Wala na nga siyang pera tapos hihingan pa siya ng pera upang makahingi ng tulong sa gobyerno. Hindi niya na alam ang gagawin. Said na ang ipon niya noon. Wala na siyang halos mailabas na budget para sa pag-aasikaso ng mga papel. Hahanap po ako ng paraan. San, baka pwede pa akong sumubok ng iba pang sideline dyan. Pwede rin ako magdagdag ng trabaho para may budget ako sa pagpaprocess ng mga papel. Pinunasan niya kaagad ang luha sa pisngi. Wala ka ng pahinga noon. Baka ikaw naman ang magsakit kapag sinagad mo ang katawan mo. Kumalma ka lang. Makakahanap din tayo ng paraan. Kaya lang San, tumatakbo ang oras. Araw-araw unti-unti namang kinakain ng sakit na yon ng anak ko. Hindi dapat ako mag-aksaya ng panahon. Hindi ko kayang mawala sa akin ng anak ko, mababaliw na yata ako. Napahagulgol na siya sa pagkakataong yon. Kalma lang, please, hahanap tayo ng paraan. Huwag ka mag-alala, makakahanap tayo ng paraan. Inilingid sa kaalaman ni Lyra, nagising si Yeye at naririnig ng bata ang iyak niya. Maging si Yeye napapaiyak na rin habang nakahiga. Tumagos sa puso ni Yeye ang sakit ng bawat kataga ng ina. Lahat ng pasakit na nararanasan ng kanyang ina ay siya ang dahilan. Parang gusto niyang humingi ng tawa dito ng paulit-ulit. Dahil sa kanya, kaya nahihirapan ng kanyang ina ng ganito. Salamat, San. Balitaan mo na lang ako. Sabihin mo agad sa akin kung anong pwede kong gawin. Salamat ulit sa tulong. Patuloy ng kanyang ina. Agad niyang pinahid ang luha sa pisngi at ipinikit muli ang mga mata. Itinulog niya na lang ang guilt na nararamdaman niya. Dumalaw muli si Doc David sa silid ni Yeye at hindi naman nakaligtas sa mapanuring tingin ni David ang emosyon sa mukha ni Yeye. Napagtanto nitong tila may malalim siyang pinoproblema. Si Mama, narinig ko siyang umiiyak kagabi. Dahil sa sakit ko kaya... Yeye, baby, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ginusto na magkasakit ka. Wala kang kasalanan. Kung ano man ang mga nararanasan niyo ngayon ng mama mo, lilipas din yan. Sabi ko naman sa'yo, di ba gagaling ka pa? Malalampasan mo lahat ng to. Hinawakan ng doktor ang ulo ni Yeye. Bakas ang pait sa mga mata ng doktor habang pinagmamasdan ng bata. Nakikita ni David na unti-unti nang nawawala ng pag-asa si Yeye. Isa iyon sa hindi dapat mangyari. Pag-asa na lamang sa puso nito ang dahilan kung bakit ito lumalaban sa sakit nito. Hindi dapat makita ng bata ang sakit na nararanasan ng ina nito. Naapektuhan ng bata kapag nawawala na rin ng pag-asa ang mga nasa paligid nito. Sa kabilang banda ay narinig ni Lyra ang pag-uusap ni Doc David at ni Yeye. Nagulat siya nang malaman na narinig pala ng anak niya ang pinag-usapan nila ni Sandra. Dahil sa narinig nito, kaya sinisisi nito ang sarili. Kumuyom ang kamao ni Lyra. Dapat niyang tatagan ang sarili niya. Sa kanya umaasa ang anak niya. Kapag nakikita nitong lumalaban siya,
lalakas din ang loob ng kanyang anak. Miss Rwanda, natigilan si Lyra nang marinig ang boses ni David. Akma na sana siyang aalis ngunit nakita siya ng lalaki. Pwede ba kitang makausap, Miss Rwanda? Huminga siya ng malalim bago nilingon si David. Kaseryosohan ang nakabalatay sa mukha nito. Sige po, ani at sumunod dito. Sa huli ay sa clinic sila nito nagtungo. Isinara ni David ang pinto nang makapasok siya. Inila ng lalaki ang upuhan at inilahad iyon sa kanya. Maupo ka muna, anito. Gusto ko sanang pag-usapan ng tungkol kay Yeye. Napalunok siya at tumango. Alam niya kung anong sasabihin nito. Nakakaapekto sa bata ang mga reaksyon ng mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na yung mga malalapit sa kanya. Hindi naman sa nangihimasok ako pero maging ang health ng bata ay maaapektuhan kasi kapag nagpatuloy ito. Kaya gusto ko sana wag nating ipakita sa kanyang pinanghihinaan tayo ng loob. Paliwanag ni David. Napayuko si Lyra. Tama ito. Kasalanan niya naman talaga. Kung hindi lang kasi rito sa sitwasyon niya. Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan. Kasi naman, hindi niya na matuloy-tuloy ang sasabihin. Hindi niya masabi ang problema niya sa pinansyal. Para sa kanya, personal na yon. Hindi nakasama sa poproblemahin ng mga doktor yon. Nakakahiya na rito gayong marami na itong naitulong sa kanila ng anak niya. Ayaw niya nang dumagdag pa sa problema nito. You can always tell me about your problems, Miss Rwanda. Dahil sa araw-araw kong pag-aasikaso at pag-check kay Yeye, parang napalapit na rin siya sa akin. Importante sa akin ang kalusugan ng mga pasyente ko. I can always help whenever you need my help for the sake of my patient. Malumanay na sabi ni Doc David kay Lyra. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya pa rin magawang mag-open up dito tungkol sa bagay na yon. Kahit na hirap na siya at kailangan niya talaga ng tulong ay hindi rin magawang sabihin yon. Kaya lumabas na lamang siya sa klinik nito. Alam niyang kaya siyang tulungan ni Doc David, pero hindi niya maatim na mandamay ng kahit na sino pa sa problema niya. Lalo na sa doktor na ito na kamakailan lang naman niya nakilala. Bumuntong hininga siya. Nang bumalik siya sa silid ng kanyang anak ay hindi kaagad siya natulog. Pinagmasdan niya muna ang anak habang natutulog ito. Payapa ang paghinga nito. Habang pinagmamasdan ng anak ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Ayos lang ba talaga nakausapin niya si Doc David tungkol sa kakapusan nila pinansyal? Ngayong gumagapang na sila sa hirap ay hindi niya na alam kung kailan niya pang magdalawang isip sa mga oras na to. Alam ni Rita na walang oras para mag-atubiling humingi ng ganoong sitwasyon. Pero heto siya, hindi talaga kayang sundin ang nasa utak niya. Kaya nga mas pinili niya na lang ang pag-a-apply sa iba pang trabaho imbes na umasa sa tulong ni Doc David. Kailangan niyang dagdagan ang trabaho niya. Kailangan niyang kumita ng malaki at ma-afford ang gamot at lahat ng kailangan ng anak niya upang hindi nito maisip na kaawa-awa ang sitwasyon nila. May day off si Lyra. Iyong day off niya ay gagamitin niya para sa karagdagang trabaho. Ang nakuha niyang trabaho ay kilala lalo na sa mga part-timers. Isa iyong malaking tindahan. Pwede siyang kahit kada linggo lang pumasok dahil ang regular na trabahante nito ay sabay-sabay na nag-off ng linggo. Kaya siya ang tatao noon sa tindahan. Distansyang tindahan, hindi tulad ng bangko. Kaya mahaba habang lakaran ang gagawin niya pabalik sa ospital. Hanggang sa nagkataon lang na habang naglalakad siya ay biglang bumuhos ang ulan. Ang masaklap pa, walang masilungan sa kinaroroonan niya. Wala ring dumadaan sa mga pampasaherong bus, taxi o ano pa man na pwedeng sakyan pabalik sa ospital. Napabuntong hininga na lamang siya. Kung ganon ay kailangan niyang tiisin ang lamig pa uwi. Dadaan na lamang siya sa apartment at magbibihis. Kaya lang nagulat siya sa malakas na busina sa gilid niya. Doon niya napagtantong may sasakyang bumubuntot sa kanya. Nang buksan nito ang bintana ay nakita niya si Doc David. Get in, Lyra. Magkakasakit ka niyan. Nito habang nakasunod pa rin sa kanya. Sa pagkakataong yon ay pumayag siya at pumasok sa sasakyan nito. Kaganda pinatay ng lalaki ang aircon na makapasok siya. May kinuha ito sa backseat na nasa paper bag. Naglabas ito ng jacket mula roon.
Halatang bago lang ang jacket at mukhang mamahalin din. Use this, malamig, magkakasakit ka. Pero, sige na, may sakit si Yeye, hindi pwedeng pati ikaw magkasakit din. Putol nito sa pag-alma niya. Tama naman ito, kaya isinuot niya na lamang iyon. Pwede niyo na po akong ibaba na lang sa apartment namin? Aniya, sure. Tumango ito. Kaya lang nang dumating siya sa labas ng apartment ay napansin niyang hindi umaalis si Doc David. Tutungo ka rin naman sa ospital, diba? Sumabay ka na lang ulit sa akin, Lira. Anito. Kaya wala na siyang ibang choice kundi ang anyayahan ng doktor sa loob. Hindi naman pwedeng paghintayin niya ito sa sasakyan nito. Nagtungo si Lira sa silid upang maghalungkat doon ang maisusuot habang nasa maliit na sala si David at pinagmamasan lamang ang buong apartment nila. Sa isipan ni David, masyadong maliit ang apartment na mag-ina. Hindi lang siya sanay sa ganoong kaliit na espasyo. Sa pagtingin-tingin pa ni David sa paligid ay nagawi ang mata niya sa pinto ni Lira. Kaagad siya nagbawi ng tingin na mapagtuntong bukas iyon at akmang maghuhubad ng babae. Sa pagmamadali yata ay nakalimutan na nitong isara. Kaya lang, may isang bagay ang dahilan kung bakit binalik ni David ang mga mata. Nang mapansin niya ang balat sa bewang ni Lira, kaagad nag-flashback sa isipan ni David ang senaryong iyon. Kung saan isang umaga, maliwanag na sa labas na tumatago sa loob ang init ng araw. Mas lalong sumakit ang ulo ni David. Naalala niyang napadami ang inom niya. Napasapo niya ang noo at akmang babangon nang mapansin na may katabi siya sa kama. Hindi na bago sa kanya ang may makatabing babae tuwing umaga kapag nalalasing siya. Kaya lamang ngayon, ang babaeng katabi niya ay birhen. Ebidensya ang dugo sa bedsheet na hinihigaan niya. Nakatalikod ang babae at nakita niyang maliit na balat sa likod nito. Natapos ang pagbabalik tanaw ni David at namalaya na lang na nasa harapan na pala si Lira. Ayos lang po kayo? Kanina ko pa po kayo kinakausap. Tapos na po kasi ako magbihis. Kumuha lang po ako ng kakaunting damit para kay Yeye kaya natagalan ng kaunti. Paliwanag ni Lira. Tumango lamang si David at tumayo na. Naging seryoso ang mukha ng lalaki at nananatili ang mga mata sa kalsada. Napansin din ni Lira ang emosyon na nakabalatay sa mukha ng doktor. Nagtataka man ay sinawalang bahala na lang iyon ni Lira at ibinaling ang tingin sa labas. Ano ba naman kasi ang karapatan niya para alamin ang iniisip ng doktor? Close lang ito sa anak niya. Pero sa kanya ay ibang tao pa rin ito. Nakarating sa ospital si David ngunit nanatili sa isipan ng lalaki ang tungkol kay Lira. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang lalaki at hindi na muna ito tumanggap ng pasyente sa mga oras na yun. Kinabukasan ay nagising si Yeye na may basket ng apple sa side table. Kaagad na nilibot ng bata ang tingin sa paligid. Dumating po ba si Doc David ngayon? Aniya nang makita ang ina na naglilinis ng pinagkainan nito. Mas nauna itong gumising dahil tutungo pa ito sa bangko para pumasok sa trabaho. Hindi naman Yeye, ani ni ina. Bumalik siya sa basket. Pero sino po ang... Akong bumili niyan. Nakita ko masaya ka nung makatanggap ka ng ganyan. Naisip ka agad kita nung nakita ko yan anak. Mangutango si Yeye. Salamat po. Kalauna na may napagtanto si Yeye. Kaya lang po baka kulangin ang pera natin dahil po rito. Agad na umiling si Lira. Hindi, ayos lang. Sakto ang pera natin, huwag ka mag-alala. Maraming paraan si Mama. Hinawakan ni Yeye ang kamay ng ina. Natigilan si Lira. Bakas ang pagtataka ng mata niya nang tingnan ng anak. Mama, wag po masyadong pagurin ng sarili ninyo. Ayoko pong makitang nahihirapan kayo dahil sa akin. Agad na umiling si Lira. Huwag kang mag-isip ng ganyan anak. Ginagawa ito ni Mama dahil gusto ko itong gawin at masaya ako rito. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Muntik nang maiyak si Lira ngunit nagpapasalamat siya at napigilan niya iyon. Ayaw niyang makita nito ang pag-iyak niya. Ang totoo niya na totoong nahihirapan na siya. Kaya lang, hindi niya naman yun pwedeng aminin sa harapan ng anak. Mas lalo lang nitong mararamdaman ng guilt at araw-araw nitong sisisihin ang sarili. At gusto niyang itanim sa puso nito ang pag-asa, hindi ang kahinaan. Pinagmasdan ni Yeye ang sarili sa salamin. Mas lalo lang siyang pumayat sa mga nagdaang araw.
Ang mama niya na mismo ang may hawak ng salamin dahil nangihina na siya. At kahit paggalaw lang ay hindi niya na halos magawa. Ni hindi niya na maiangat ang mag-isa ang mga bagay-bagay sa paligid niya. Kailangan niya na ng tulong ng mama niya sa mga simpleng gawain. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Thes Libaton from South Korea at Susan Soriano from Anaheim, California, Orange County. Maraming salamat sa pakikinig. Mas lalo lang nahirapan ang mama niya sa kanya at mas masakit iyon sa parte niya. Hindi na nito magawang iwan siya doon mag-isa at parati na lang ito nakaabang sa kanya. Kaya mo yan anak, magpakatatag ka lang. Nandito lang si mama parati sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Ani mama niya nang nakangiti. Pero kapansin-pansin ang luha sa sulok ng mga mata nito. Kunyaring matatag si Lira. Ngunit alam ng ina sa puso niya unti-unti na rin gumuguho ang pag-asa sa puso niya. Ayaw sabihin ni David na hindi na magtatagal ang kanyang anak. Alam niyang ayaw lang nitong mawalan siya ng pag-asa kapag sinabi nito iyon. Pinipilit niya lang naman kasi ang sarili niyang kumapit pa rin sa milagro na sana dinggin ng Panginoon ang paulit-ulit niyang dasal. Mga bandang hapon habang nasa wheelchair si Yeye, nakaharap ang bata sa labas ng bintana. Kahit hindi lubos makita ni Yeye ang buong itsura ng sunset, ay nagkakasya na lang siya sa pagtitig sa sinag na nasa labas. Ang kulay gintong sinag na yumayakap sa paligid ay nagbibigay ng magandang pakiramdam kay Yeye. Siguro mas maganda ito kung sa tabing dagat ko to tinitingnan ngayon. Ani Yeye sa sarili. Gusto mo bang makita ang sunset sa tabing dagat? Natigilan si Yeye nang marinig ang pamilyar na boses ni Doc David. Dahan-dahan ang naging paglingon ni Yeye. Nangihina na siya at hindi na kasing sigla katulad noon ng kanyang katawan. Doc, David. Mahinang sambit niya sa pangalan ng doktor. Nag-squat ang doktor sa harapan ng bata upang magpantay ang kanilang mga mukha. Nakita ni David ang ngiti sa labi ng bata nang magsalubong ang kanilang mga mata. Kahit nangihina na ito ay nagagawa pa rin itong humiti sa kanya. Yeye, kamusta ng pakiramdam mo? Marahang tanong niya rito. Ayos lang po ako, medyo inaantok lang. Tumangutang ang doktor. Hindi pa tuloy yung lumulubog ang araw. Pwede mo pang makita ng maayos ang paglubog ng araw mamaya. May alam akong pwesto na pwede natin yung makita ng maayos. Gusto mong puntahan natin? Mas lumawak ang ngiti ni Yeye at dahan-dahan na tumango. Kaya itinulak ng doktor ang wheelchair ng bata palabas ng silid. Napapailing ang pamilya ng mga pasyenteng nandoon habang tinitingnan ng mahinang bata na si Yeye sa wheelchair. Kahit sino ang tatanungin ay sasabihin ng mga itong wala na talagang pag-asa ang bata. Lalo na sa itsura nito ngayong halos, hindi na nga makalakad at mabagal na ang paggalaw. Kahit si Yeye ay nawawala na rin ng pag-asa. Unti-unti nang gumugulo ang pag-asa sa puso ng bata dahil sa nakikita nito sa sarili ngayon. Pakiramdam ko po, hindi na po ako magtatagal, Dok. Natigilan si David at agad na lumuhod sa harapan ng bata. Yeye, wag mong sabihin yan. Makakabawi ka pa. Iyang nakikita mo sa katawan mo ngayon at yung mga nararamdaman mo, side effects lang yan ng mga gamot. Hindi ibig sabihin no na hindi ka na magtatagal. Nagbitiw ng tipid ng ngiti si Yeye, ngunit may luhang kalakip ang tipid ng ngiting iyon. Kaya lang po, napapagod na po ako. Nagtagis ang bagang ni David. Alam ng doktor kung hanggang kailan na lang ang tagal ni Yeye. Ngunit hindi niya iyon masabi sa ina ng bata. Pilit na iniignora ng doktor ang katotohanang hindi na magtatagal si Yeye. Natama talaga ang bata sa nararamdaman nito sa katawan. Ramdam na nitong hindi ito magtatagal at napapagod na rin ito. Kaya lang gusto pa rin ni David na lumaban. Kung napapagod na ang bata, ay siya na mismo ang lalaban para rito.
Hindi alam ni David kung anong nangyayari sa kanya at bakit niya nararamdaman ng ganito. Pero nasasaktan siya sa nakikita. Sumisikip ang dibdib niya sa nakikitang sitwasyon ni Yeye. Nagmula siya sa ospital sa ibang bansa. Ilang beses niyang nasaksihan ang mga ganitong senaryo sa mga naging pasyente niya. Pero sa batang si Yeye lamang siya nahirapan ng ganito. Ang kaso lamang ni Yeye ang hindi niya matanggap. Inayos niya ang tela sa ulo ng bata at ngumiti rito. Kapag gumaling ka, ipapangako ko sa iyong pakakasalan ko ang mama mo. Ako nang magiging papa mo balang araw, kaya magpagaling ka. Lumaban ka, Yeye. Natigilan ng bata. Sa totoo lang ay isa ito sa mga pangarap ni Yeye. Yung makahanap ng katulad ni Doc David ang kanyang ina. Ngunit heto at posibleng mismong si Doc David pa ang magiging asawa ng mama niya balang araw. Talaga po? Bakas pa rin ang pagkamangha sa mga mata ng bata. Ngumiti si David. Hindi alam ng binata kung anong pumasok sa isipan niya at nasabi niya yun kay Yeye. Ang sigurado lang siya ay gusto niyang makasurvive ang bata. Gusto niyang mabuhay pa ito ng matagal. Sa mga oras na yon, kahit hinang-hina na si Yeye, napuno naman ng determinasyon ng puso niyang magpagaling upang sa ganoong paraan niya, mabigyan ng kasiyahan ng kanyang mama. Tumayo si David at natigilan nang makita ang kaibigan na si James. Kita ang gulat sa mukha ng kaibigan niya. Natitiyak niyang narinig ni James ang mga sinabi niya sa bata. Parang matatawa naman si James kalaunan at napapailing. Agad siyang yumuko sa bata. Bumalik na muna tayo sa silid mo. Tuluyan na ngang bumaba ang araw sa kanluran. Napagbigyan niya si Yeye at ngayon ay kailangan niya nang bumalik sa klinik niya bago pa sabihin ni James ang bagay na hindi dapat marinig ni Yeye. Seriously? Hindi ba alam ng ina ng bata ang totoo? Natigilan si James ang balingan niya ito gamit ang nagbabantang tingin. Fine. Hindi na ako magsasalita tungkol dyan. Pero David, may fiancé ka na. Nagtagis ang bagay ni David at naupo sa swivel chair kaharap ang laptop. She's hopeless. Gusto niyo pang mabuhay. Alam ko yon. Pero pinanghihinaan siya dahil sa sakit na yan. Bulalas niya sa kaibigan. So, kaya pinaasa mo ang bata na pwede mong pakasalan ng mama niya kapag gumaling siya. You know you can't do that. Problema ko na yon, James. Sansala niya sa mga komento ni James sa kanya. Nagkibit balikat na lamang si James dahil kita sa mukha ni David na talagang determinado siyang gawin ang sinasabi sa bata kapag gumaling na nga ito. Matapos nga nasabihin ni David, iyon ay kapansin-pansin ang pagsusumikap ni Yeye sa araw-araw. Kahit alam ni Lira na walang ganang kumain ng bata, ay pinipilit ni Yeye na kumain at gumalaw-galaw. Buo ang loob ni Yeye na matupad ang pangako ni Doc David sa kanya na pakakasalan nito ang kanyang mama kapag gumaling na siya. Napapansin naman ni Lira ang unti-unting pagbabago ni Yeye. Unti-unti nang nagbabagong itsura ng bata. Nagsimula ang lahat sa unti-unting pagbabalik ng dating timbang ni Yeye hanggang sa muling tumubo ang buhok ng bata. Naiiyak si Lira habang pinagmamasa ng natutulog na anak. Noong mga panahong nangihina ang kanyang anak, aaminin niyang tila mababaliw na siya kakaisip kung anong gagawin kapag nawala sa kanyang anak. Pero ngayon nakikita niyang unti-unting pag-recover ng kanyang anak ay tila isang malaking tinik sa dibdib ang natanggal. Nitong mga nagdaang araw ay napapansin niyang ang pagsusumikap ng kanyang anak. Kumakain ito kahit wala naman itong gana. Matyaga itong gumagalaw-galaw sa umaga pagkagising. Determinado ang kanyang anak na gumaling. Ngunit, hindi alam ni Lira kung saan humuhugot ang determinasyon ng kanyang anak para magawa ang lahat ng yun. Isang umaga ay nagtungo si David sa silid ni Yeye. Hindi naman inaasahan ni David na makikita niya sa ganoong itsura ang bata. Hindi sukat akalain ni David na talagang nagresulta nga ang sinabi niya sa bata. Sino bang mag-aakala na seseryosohin nga ni Yeye ang sinabi niya? Doc David, naaalala niyo pa bang pangako ninyo? Anito na nakangiti. Napalunok siya at hindi kaagad nakapagsalita. Ito na ang huling araw ni Yeye sa ospital kung kaya't kailangan niyang bisitahin ng bata bago malang ito lumabas. Ngunit habang papunta siya ng silid ng bata, ay inaasahan niya nang mangyayari ang ganito. Hindi niya lang inaasahan na mabablangko siya ngayong magsalita na nga ang bata.
Magaling na po ako ngayon. Patuloy ni Yeye. Mabuti. Masaya akong pinangako niyong pakakasalan niyo ang mama ko. May ginawa na po ba kayo para magustuhan niya kayo? Alam niyo, mahiyain ang mama ko. Kahit nagugustuhan niya yung tao, hindi siya magsasalita. Kaya kayo na pong bahala sa mama ko. Napalunok siya at sumeryosong mukha nang lumuhod siya sa harapan ng bata. Ang totoo niyan, kami na ng mama mo. Hinihintay ko na lang na pumayag siya sa kasal. Namilog ang mga mata ni Yeye. Hindi inaasahan ng bata na ganoon siya kabilis. Ayaw niya sanang magsinungaling sa bata pero ayaw niya namang isipin nitong manloloko siya. Kahit totoo namang manloloko talaga siya. Talaga po? Ibig sabihin magiging papa ko na po kayo? Bulalas ni Yan. Kumikis na pa mga mata ng bata habang pinagmamasdan siya. Kakaibang gaan naman sa pakiramdam ang naramdaman ni David sa mga oras na yon. Hindi niya inaasahang mararamdaman niya ang ganong bagay. Iniisip niya pa lang na magiging totoong anak niya si Yeye. Nakalimutan niya nang may dapat siyang problemahin ngayon. Masayang nilinisin na Yeye ang silid. Hindi nila makalimutan ang silid na yon na naging saksi ng mga paghihirap na nararanasan nilang mag-ina. Ngayon ay malaya na ang batang si Yeye mula sa nakakatakot na sakit. Hindi makapaniwala ang pamilya ng pasyenteng nakakita kung paano nakaligtas sa kamatayan si Yeye. Nakita ng mga ito kung paano humina ang bata na inakala ng lahat na wala na itong pag-asa. Ngunit ngayon ay heto at masiglang makakalabas na si Yeye sa silid ng ospital. Po, wala na po akong babayaran? Nagulat si Lira nang malaman na may nagbayad na ng bills niya sa ospital. Iniwan niya muna sa lobby ang anak habang kausap niya ang babae sa counter. Hindi naman makapaniwala si Lira na lalabas siya ng ospital na walang poproblemahin. Sino raw po nagbayad? Usisa niya sa babae. Ayaw pong sabihin nung nagbayad eh. Napabuntong hininga si Lira. Wala na siya magagawa kung ayaw sabihin ng tumulong sa kanila ang pangalan nito. Ngunit napakagaan sa loob na matapos makaligtas ang anak niya sa tiyak na kamatayan ay bumuhos naman ng blessing sa kanilang mag-ina. Pabalik na si Lira sa kanyang anak nang maabutan niyang umiiyak si Yeye. Isang matangkad na babae ang inaakusahan ng kanyang anak na gumagawa raw ng kwento na sinasabi nitong sinabi raw ni Yeye na siya ang girlfriend ni Doc David. Hindi niya alam kung papaanong nasasabi ng anak niya iyon. Sino nagsabi rito ng ganon para paniwalaan niyo ng bata at ikwento yan sa iba? Hanggang sa huli, nalaman niyang kay Doc David pala mismo narinig iyon ni Yeye. Kaagad na inasikaso ng nurse si Yeye nang mahimatay ito. Dahil sa matinding takot at gulat ay nahimatay ang bata. Samantala, hinarap naman ni David ang fiancé niyang si Adriana. Hanggang sa mga oras na yon ay nanggagalaiti pa rin ang babae. Alam ni David na darating ang ganitong pagkakataon pero hindi maalis ang iritasyon sa sistema ng binata matapos ang ginawa ni Adriana sa mag-ina. She's just a child. Kakatapos niya lang makarecover sa sakit niya. Lalabas na dapat siya sa ospital pero bigla siyang nahimatay dahil sa ginawa mo, Adriana. Namilog ang mga mata ng babae nang marinig ang sinabi ni David. Anong ibig mong sabihin na kasalanan ko pa to? So kinakampihan mo pa yung dalawang yon? Huwag mo sabihin may relasyon nga kayo ng babaeng yon. Hindi ka agad nakapagsalita si David. Kalaunan ay iniwan niya ang babae na hindi niya malang masabi ang totoo. Hindi niya rin kasi alam kung ano nga ang dahilan kung bakit siya nagkakaganito. Sumunod hanggang sa klinik niya si Adriana. Nasalubong nila si James. Kakaibang tingin na ipinukol ni James sa kanilang dalawa. Sinasabi niyang siya na ang bahala sa problema niya. Kaya ngayon nakikita ni James si Adriana na kasama ni David ay tsak na may malaking gulo na magaganap. Nagbitiw na nakakalokong ngisi si James at umiling. I told you, David. Samantala ay pabagsak naman ay sinara ni Adriana ang pinto na makapasok sila sa klinik. Kausapin mo nga ako, David. Anong ibig sabihin nito? Anong koneksyon mo sa mag-inang yon? Talagang harap-harapan mo pa silang pinagtatanggol? Seriously? Sa pagkakataong to ay tila maiiyak na si Adriana. Ako ang fiancé mo. Kaya bakit parang sila pang kinakampihan mo? Of course, magre-react ako ng ganun dahil mahal kita. At sinasabi ng batang yun na may relasyon kayo ng mama niya?
Sino hindi magagalit? Sana man lang ako munang inintindi mo. Stop it, Adriana. I don't want to talk about this. Natigilan ng babae. What do you mean? Nabaliwalain ko na lang? And you're mad at me after that? Wala akong kasalanan. Pero sa akin ka nagagalit, kaya paano ako titigil? Hindi na matigil ang pag-iyak ni Adriana. Napansin ni David ang kalmot at mga sugat ng babae. Nilapitan niya ito pero kaagad itong umiwas at iwinaksi ang kamay niya. Know what? You're right. I have to stop this. Don't talk to me ever again. Tapos ay umalis na si Adriana roon. Napabitiw ng malalim na buntong hininga si David. Aminadong binata na kasalanan niya ang lahat ng ito. Kung hindi lang dahil sa ginagawa niya ay hindi sana magkakagulo ng ganito. Samantala, maayos na ang kalagayan ni Yeye kung kaya't napanatag na si Lira. Payapa ang nakatulog na ang bata. Ilang oras ang dumaan bago gumising ang bata na kaagad na niyakap ni Lira. Diyos ko, Yeye anak. Mama, ani Yeye habang yakap-yakap ng ina niya. Umiyak ang bata at matagal itong kumalma. Nang kumalma na ito ay nagsimula na silang mag-usap. Wala naman pong mali sa sinabi ko. Ang sabi ni Doc David, girlfriend ka na raw po niya. Kaya yun po sinabi ko dun sa babae. Tapos bigla na lang po siyang nanigaw at nagalit sa akin. Hindi ko po alam kung ano pong problema niya. Wala naman po akong ginagawang masama. Naiyak na naman si Yeye nang ikwento ang tungkol doon. Kumuyom ang kamao ni Lira. Hindi niya inaasahang magagawa iyon ni Doc David sa kanila ng anak niya. Kaya kinagabihan ay nagtungo siya sa klinik ng doktor. Bukas na ulit sila makakalabas ng ospital. Pero bago yon ay may lilinawin siya sa doktor. Bago man lang sila maghiwalay ng landas. Nag-away sila ng babaeng yon at tumantong pa sa bayolenteng paraan. Ang mas malala ay nakita ng anak niya kaya hindi niya palalampasin yon. Gusto ko po kayo makausap. Aniya na makapasok sa klinik ng doktor. Lira, banggit nito at umayos ng upo. Lumapit siya sa desk ng doktor at nagtatagis ang bagang na nakadungaw dito. Gusto ko pong malaman kung papaano niyo po yan nasabi sa anak ko. Papaano niyo po nagawa magsinungaling sa anak ko? Dahil tuloy doon nagkakagulo. Nadamay ang anak ko. Maiiyak na sabi ni Lira. Napalunok si David at akmang lalapit kay Lira. Ngunit nagulat na umatras naman si Lira. I'm sorry. Sinabi ko lang yun dahil sa pangako ko sa kanya. Kumunot ang noon niya. Pangako? Anong pangako? Nangako akong pakakasalan kita kapag gumaling siya. Nagsikap siya. Tapos ngayon, gumaling siya. Hindi naman makagalaw si Lira sa susunod na narinig. Pakakasalan? Siya? Anong kalokohan ang pumasok sa isipan ni David upang sabihin yan sa anak niya? Aminin niyang gumana nga ang sinabi nito sa anak niya. Pero pinapaasa nito ang bata at ngayon naging dahilan pa ng gulo. Dahil iniisip mong stage 4 ng cancer ng anak ko kaya umaasa kang hindi siya tatagal kaya sinabi mong pakakasalan mo ako? Parang pinaglaruan niyo na rin ang nararamdaman ng anak ko. Tuluyan na ngang tumulo ang mga luha ni Lira. No, Lira. Kaya ako nasabi yon para lumaban ang bata. Para mas magkaroon siya ng dahilan para hindi mag-give up. Dahil maging ako ay hindi ko rin gustong mangyari kay Yeye. Nag-aalala rin ako sa kanya. Kaya kung yun ang paraan para makasurvive siya, gagawin ko. Napatulala si Lira. Hindi niya alam kung dapat niyang ipagpasalamat ang pagsisinungaling ng doktor sa anak niya. Unti-unti siyang umatras at walang sinabi nang umalis siya doon. Mas mabuti pang bumalik na lamang siya sa anak. Maaga silang umalis sa ospital. Maraming katanungan si Yeye tungkol kay Doc David. Pero hindi masyadong nagkukwento si Lira. Ayaw niyang pag-usapan si David. Bumalik sila sa apartment nila at naging masaya si Yeye na makalabas na sila. Sa wakas ay malaya na ulit na makakapaglaro ang anak niya. Hindi pa ganong katibay ang pangangatawan ni Yeye kung kaya't nasa bahay lang muna. Ngunit na makabawi na ito ng lakas ay sinasama niya ito sa mall at gumagala sila sa kung saan-saan.
Hindi presko ang hangin dito sa syudad kung kaya't naisip ni Lyra na kailangan na nilang magbalik sa probinsya. Balak ni Lyra na magsimula sila ni Yeye ng bagong buhay roon. Natatakot na nga si Lyra na muling bumalik ang sakit ng anak, kaya todo-todo ang pag-aasikaso niya rito. Dadalhin niya ang anak sa mas safety na lugar. Kaya linggo ng umaga ay nagsimula na mag-empake si Lyra. Hinayaan lang muna ni Lyra ang anak na tumambay sa labas. Matapos nila mag-impake ng mga gamit, ay nagtungo siya sa likod kung saan nakaupo ang anak. Yeye anak, ayos ka lang? Malambing yung tanong sa anak sabay hawak sa balikat nito. Tumango ito at ngumiti. Susunod naman po si Doc David sa atin, di ba? Doon na rin siya titira kasama natin, di ba? Natigilan si Lyra. Ilang saglit ang nagdaan bago nagawang sumagot sa anak. Oo. Susunod si Doc David, sigurado. Alanganin na sagot niya. Hindi pa alam ng anak niya ang totoo. Umaasa pa rin si Yeye na talagang totoo ang sinabi ng doktor. Isang pampasaherong jeep ang bumapagtas sa lubak-lubak na daan ng Santa Lucia. Maalikabok ang daan dahil sa init ng panahon. Sa unahan ng mga malalaking puno ng mahogani ang sasalubong sa mga darating. Malamig sa lilim ng mga puno kahit tag-init. Inilabas ni Yeye ang palad sa labas ng bintana upang maramdaman ang lamig ng hangin sa labas. Hindi katulad ng sa syudad, presko at malamig ang hangin sa probinsya. Ito ang isa sa mga gusto ni Lyra na ma-experience ng kanyang anak. Mama, magtatanim po ba tayo kapag dito na tayo tumira? Gusto ko po kasing tumulong. Hindi ko pa nasubukang magtanim. Ni Yeye. Oo naman, aasahan kita ha. Tumango si Yeye at numisi. Lahat ng bagay sa probinsya ay ngayon lang mararanasan ni Yeye. Lumaki ang bata sa syudad. Building, sementadong bahay at kung ano-anong bagay lamang sa syudad ang namulatan nito. Ngunit si Lyra ay sa probinsya ngayon lumaki. Bago ito nagtungo sa syudad at doon na nagpatuloy sa buhay. Nang mamatay ang parehong magulang ni Lyra ay napilitan ng babae na iwan ang lupa ng mga ito. Nakipagsapalaran siya sa syudad at doon nagkaroon ng anak. Nagpapasalamat siyang hindi niya naisipang ibenta ang lupa nila. Ngayon ay may babalik-balikan sila ng anak niya. Baka nga't dito pa sila mag-umpisa ng anak niya ng bagong buhay. Isang lumang bahay na gawa sa semento ang inabutan nila. Maliit lamang ang bahay ngunit maayos pa. Kailangan lang nilang ayusin ang yero at wala na silang poproblemahing iba. Nilisan nila ang bahay at nagtawag na rin ang gagawa ng yero kinabukasan. Ilang araw lang nagdaan ay may maayos na silang bahay. Sa ngayon ay kailangan niya munang hintayin na makapag-adjust si Yeye sa bagong buhay roon. Mama, bakit hindi pa dumarating si Doc David? Isang gabi bigla na lang yung natanong ni Yeye. Akala ni Lyra na nakalimutan na ng bata ang bagay na yon. Ngunit hanggang sa mga oras na yon pala ay umaasa pa rin ito sa pagdating ni David. Bumuntong hininga si Lyra. Baka abala lang si Doc David anak. Hayaan mo at susunodin ka agad yun dito. Hindi niya masabi kay Yeye na wala naman talaga silang relasyon ni Doc David. Ayaw niya lang nasaktan ng maaga ang puso ng anak. At saka, hindi pa siya handang makita ang reaksyon nito kapag nalaman nito ang totoo. Sana makasunod ka agad siya. Gusto ko makita niya ang mga tanim natin sa likod. Tsak na magugustuhan din ni Doc ang pagtanim. Tsaka yung buhay natin dito sa probinsya. Masaya si Yeye habang sinasabi yon at tila nananaginip ito ng gising habang nakatingala. Nagbitiw siya ng hilaw ng ngiti. Sana nga. Nang makaalis ang anak matapos itong magpaalam na maglaro lang sa likod ay isang malalim na buntong hininga ang binitiwan ni Lyra. Imposible ang mga sinabi ng kanyang anak. May fiancé si Doc David at may sarili itong mundo sa syudad. Maganda ang buhay ng lalaki at nagawa lang nito yon dahil sa awa sa anak niya. Nagbitiw ng mapait na ngiti si Lyra. Ngayon pa lang ay nasasaktan na siya para sa anak. Samantala, nakatayo sa harapan ng apartment ni Lyra si David. Noong umalis ang mag-ina sa ospital ay may kung anong bagay na nawala sa kanya. Tila may kulang. At sa gabi napapanaginipan niya si Yeye na hinihila siya sa sinasabing sumama siya rito. May kaunting pag-aalala na nararamdaman siya sa tuwing nananaginip siya ng ganoon.
Napapaisip siya kung kamusta na kaya ang dalawa. Kamusta na kaya ang kalusugan ni Yeye? Bumalik na kaya ang pagiging bibo ng bata? Ilang araw na lang matapos ang pagdalaw ni Yeye sa panaginip niya, ay napagdesisyonan niyang magtungo rito sa apartment ng dalawa. Ngunit nalaman niyang umalis na palang mag-ina at lumipat na ng tirahan. Ngunit kahit naman nalaman niyang wala na doon ang dalawa, ay parati pa rin siyang dumadalaw doon. Hindi niya alam kung bakit may kung ano sa puso niyang umaasang maaaring bumalik pa ang dalawa sa apartment na iyon. Magandang umaga po, ano pong kailangan? Natigilan si David nang marinig ang boses sa tabi niya. Nang lingunin niya ay isang babaeng nakangiti ang bumuhad sa kanya. Magandang umaga. Alanganing ngiti ang tinugon niya rito. Parati po kitang nakikita rito tuwing dumadaan ako. Bakit nga po pala parati kang nakatingin diyan sa dating apartment ni Lira? Natigilan siya nang malaman na kilala nito ang babae. Kilala mo siya? Tumango ito. Kaibigan niya ako. Ako si Sandra. Tsaka sino po pala sila? Kaibigan rin po ba kayo ni Lira? Ang alam ko ay matagal na silang umalis dyan. Nagpunta sila ng probinsya. Ilang saglit na kumunot ang noon ni Sandra nang matitigan ng matagal si David. Mukhang familiar po kayo sa akin. Parang nagkita na po tayo noon. Hindi ko lang talaga alam kung saan pero familiar ka talaga sa akin. Teka, isipin ko nga kung saan. Umakto nag-iisip si Sandra. Kumunot ang noon niya. Hindi niya matandaan nagkita na sila nito tsaka sa dami ng pasyente niya wala na siyang matandaan sa mga iyon. Isa kaya ito sa mga nagpakonsulta sa kanya? Sabihin kaya nitong nagkita na sila sa isang klinik o kaya sa ospital? Hindi na siya magtataka. Nagkataon pa talagang kaibigan nito ni Lira. Alam ko na kung saan kita nakita. Kaya naman pala familiar ka sa akin eh. Ngumisi si Sandra. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noon niya. Ikaw yung lalaking huling kasama ni Lira nun sa club 9 years ago. Pagkatapos nun, hindi na namin siya nahanap. Aba, akala namin kung ano nang nangyari sa kanya. Natigilan si David nang sabihin niya ng babae. 9 years ago? Klarong-klaro pa sa isipan niya ang nangyaring yun. Naalala niya pa kung papaano siyang nagpakalasing noon sa isang club. Tapos niyang malaman na kailangan niyang sumalang sa fixed marriage at ngayon fiancé niya nga na si Adriana. Sabi ng mga kaibigan niya huling araw na ng bachelor days niya yon kaya hinayaan niyang malasing. Hindi niya alam kung sino ang nakausap niya that time. Nagising na lang siyang kinabukasan na may katabi ng babae. Sabi ni, pero ano nangyari? Tapos namin kayo makita na wala na kayo ng parang bula. Madaldal si Sandra, talagang pinagtitimpla pa siya nito ng kape nang sumama siya rito upang malaman ang tungkol sa alam nito kay Lira. Ngunit, hindi niya inaasahang may ibang mas malalang bagay pa pala siyang malalaman. Alam mo kasi walang boyfriend tong si Lira. Tapos nung mawala siya sa club at sumulpot kinabukasan, parang nag-ibang kinikilos niya. Napalunok si David. Kung ganon, ay maaaring si Lira ang babaeng naka one night stand niya? Mukhang matagal na pala silang may koneksyon ng babae. Tapos noon, bigla naman namin nalaman na umalis si Lira sa trabaho. Nalaman ko na lang, buntis pala siya. Nito. Muntik nang maibuga ni David ang kape nang biglang sabihin iyon ni Sandra. Namilog naman ang mga mata ng balingan niya ang babae. Wala naman siyang boyfriend doon. Kahit nung umalis siya sa trabaho, wala talaga siyang naging karelasyon. Kaya iniisip namin baka may nangyaring hindi maganda kay Lira. Ani Sandra at napayuko. Kita naman ang lungkot sa mga mata nito. Matapos nito maikwento ang bagay na yon. Ikaw ang huling nakita namin na kasama ni Lira bago siya nawala sa club. Naisip ko na rin na hanapin ka at baka sakaling may alam ka sa nangyari kay Lira. Kagad niyang kinuha ang coat niya at tumayo. Nakita niyang nagulat ito at nagtaka. Sorry, aalis na ako. May iba pa akong gagawin. Salamat sa kape. Tapos ay mabilis na siyang umalis doon. Kailangan niya magpunta sa hospital. Kumakabog ng malakas ang puso niya habang papunta sa ospital. Kaagad na bumalandra sa isipan niya ang itsura ni Yeye sa isipan ni David. Kumuyom ang kamao niya habang hawak ang manibela.
Nagtungo siya sa laboratory kung saan nagpa-test si Yeye sa dugo nito. Gusto ko makuha ang blood sample ng batang nagngangalang Faye Rwanda. Aniya na makapasok doon. Nagpapasalamat siya at naitaba pa ng mga ito ang blood sample ni Faye. Kaagad niyang tinawagan ng kakilala niya. May samples akong gustong ipatest. Gusto ko ng agarang resulta. Aniya sa kausap. Anong trip na naman to, dude? Tumawa na sa kabilang linya. Just do it, Tristan. May duda lang ako. Na may anak ka sa labas. Narinig ko nagkakamalabuan na kayo ni Adriana. Dude, pakakasalan ka noon kahit may anak ka na. Tapos ay humagalpak pa ito ng tawa. Kumuyumang kamao ni Tristan. Isa sa mga kaibigan niyang mahilig talaga mambwisit sa kanya. Tris, gawin mo na lang. Kailangan ko kaagad ang resulta. Kapag pinatagal mo yan, lagot ka sa akin. Fine, gagawin na. Padala mo na lang sa laboratory ko. Doblehin mong bayad hindi libre yan. Huwag kang feeling. Bulyaw nito. Umikot pa ang eyeball niya bago niya binaba ang cellphone. Nakalimutan niya ang mukhang pera nga rin pala itong si Tristan. Matapos ang isang linggo ay pinadala na sa clinic ni David ang envelope. Ang mismong DNA result. Kabado si David habang hawak ang envelope. Hanggang sa mabuksan niya iyon at nakita ang naging resulta. Positive. Anak niya si Yeye. Animoy nang hina ang mga tuhod niya nang malaman niya ang resulta. Hindi niya lubos akalaing ang batang parati niyang binibisita noon sa silid nito ay ang mismong anak niya. Ilang taon na ang nagdaan? Wala man lang siya sa tabi nito nung iniluwal ito sa mundo. Wala siya sa tabi ni Lira nang magbuntis ito. At kailangan nito ng suporta. Pinasan lahat ni Lira ang problema at pagpapalaki kay Yeye. Kahit nung nagkaroon ng cancer ang anak nila, mag-isa itong iginapang ang gastos. Nasaan siya nun? Binayaran niya ang hospital bill na mag-ina niya pero hindi naman sapat yon para mapunan ng mga panahong wala siya sa tabi ng mga ito. Kaagad siyang nag-impake ng mga damit. Mabilis ang mga kilos na nilagay niya sa maleta ang mga damit. Agad siyang bumaba ngunit nagulat siya nang makita ang pagpasok ni Adriana sa sala. Where are you going? Ano yung mga dala mo? Nagtatakang tanong nito. It's been 3 months since sinabi ni Adriana na hindi na sila pwedeng mag-usap. Wala rin siyang balak na makipag-ayos pa sa babae. Sa simula pa lamang ay kaibigan lang naman talaga ang tingin niya kay Adriana. Hanggang sa biglang sabihin ni Adriana sa pamilya niyang gusto siya nitong mapangasawa. Hindi ka man lang nag-chat. Nitawag hindi mo man lang ginawa tapos bigla ako malalaman na. Ikaw mismo nagsabing hindi na kita kakausapin, Adriana. So I did what you want. Naging mabuting magkaibigan tayo noon. Binigay ko ang lahat ng gusto mo dahil importante ka sa akin. Pero minsan nakakapagod na rin. Bumuntong hininga siya. Napapagod na ako. Parang naglolokohan lang tayo rito. I want to end this. What are you talking about? Tell me, what's your problem? Napahawak ang babae sa braso niya. Let's fix this, okay? Hindi mo alam ang sinasabi mo, David. You could just end this way? Ngunit hindi na nakinig si David. Tahimik niyang nalampasan si Adriana. Kapag sinabi niyang tama na, talagang doon na yon magtatapos. Hindi niya kayang sundin pa ang mga gusto ng iba dahil lang ayaw niyang may mga taong maapektuhan dahil sa desisyon niya. Ngayon, gusto niyang sundin ang gusto niya. Gusto niyang sundin ang sinasabi ng puso niya. At iyon ay umalis doon upang sundan ang kanyang mag-ina. Hahanapin niya ang dalawa. Hindi pa huli ang lahat. Makakabawi pa siya. Sisikapin niyang makabawi sa dalawa. Naririnig niya ang mga pagtawag ni Adriana sa malayo. Ngunit hindi niya iyon pinansin pa. Inilagay niya sa likuran ng maleta at sumakay siya sa kotse. Mabilis na nakasunod si Adriana sa kanya at kaagad itong tinapik ang bintana ng sasakyan. Talk to me, David. Please talk to me. Don't do this. Don't leave me here. Bumaba ka muna. Pagbigyan mo naman ako. You said importante ako sa'yo. May mga pinagsamahan tayo. Hindi mo pwedeng basta nalang itapon yun ng ganito? Sigaw ni Adriana sa labas habang sinusundan ng dahan-dahan na pagkilos ng kotse. I'll talk to tita and tito. Sasabihin ko sa kanilang ginawa mo, David. Hindi mo sila pwedeng suwayin.
3 buwan na nga ang nagdaan na natiling tahimik ang pamumuhay ni Lira at Yeye. Sa sulok ng probinsyang iyon, nagpapasalamat si Lira dahil kahit papaano, nakalimutan na ng anak ang tungkol kay David. Nagsimula nang pumasok sa paaralan si Yeye at sa linggong iyon ay nanatili muna sila sa bahay upang dumalo sa misa sa simbahan at distansya mula sa kanila. Sa araw na iyon din, sinasama ni Lira ang anak sa palengke upang mamili para sa 1 linggong budget. Malayo ang palengke kaya't kinailangan nilang bilhin ang lahat na kailangan nila sa tuwing mamamalengke upang hindi sila mahirapan. Sa linggong yon, bumili ng lechong manok si Lira. Kada linggo ay masarap ang ulam nila. Sahod ni Lira sa pinapasukang karinderya sa palengke. Kahit papaano ay nagagawa na nilang makasurvive sa probinsyang yon nang walang utang. Nabibili niya na rin ang mga kailangan ng anak at nakakapag-ipon na rin. Isukat mo nga to anak. Kaagad niyang tinaas ang bagong damit na nabili niya sa palengke kanina. Kahit walang okasyon ay binibilhan niya ng bagong damit si Yeye. Nagtatrabaho siya para sa kailangan ng anak niya. Kaya walang makakapagpigil sa kanya kung kada linggo ay bibilhan niya ng bagong damit ang kanyang anak. Wow, bago na naman ulit. Agad na tumakbo palapit si Yeye sa kanya upang tingnan ang bagong damit. Napangiti siya. Pink, paboritong kulay mo. Isusukat ko po agad. Excited ang anak niya na pumasok sa silid upang isukat ang binili niya. Mabilis naman itong naisuot ang damit at kaagad na lumabas. Ang ganda po! Bulalas nito sabay ikot. Kaya lang napahinto ito nang biglang may mapagtanto. Kaya lang po wala naman po kayong binili para sa inyo. Ngumiti siya ng tipid. Ayos lang, maayos pa naman ang damit ko. 5 pares lang po yun. Samantalang sa akin halos puno na po ang malaking drawer ko. Sana po sa susunod bumili ka na rin po ng para sa inyo. Nito at bumukas ang lungkot sa mga mata. Bumuntong hininga siya. Sa susunod bibili na rin ako ng para sa akin. Naisip niyang sa ukay siya bibili. Basta may maipakita siya sa anak niya, ayos na yon. Ang importante ay hindi ito magtampo. Ilang saglit ay natigil sila sa ginagawa nang biglang may kumatok sa pinto. Pareho silang napatingin doon at hindi kaagad nakapagsalita. Ilang saglit pa ay tumayo si Lira upang siya nang magbukas ng pinto. Nagtataka sila kasi kakabayad lang nila sa kuryente nila, kaya imposibleng bill ng kuryente iyon. Ano pong kailangan ni? Natigilan si Lira sa pinto. Mo'y tumigil ang kanyang mundo nang makita kung sino ang tao nakatayo sa harapan ng kanilang pinto. Aakmang isasara niya yon, ngunit mabilis itong naharangan ng pinto. Lira! Abot langit ang kaba na nararamdaman niya. Papaano nitong natunto ng lugar na yon? Tsaka bakit ito nandito? Anong kailangan nito sa kanilang dalawa? David, anong ginagawa mo rito? Hindi makapaliwanag na anas niya. Mama, sino yan? Bigla na lang sumulpot si Yeye. Bago mapigilan ni Lira ay nakalabas ng anak niya. Ngunit maging ang bata ay natigilan din ang makita kung sino ang nasa pintuan. Tila hindi makapagsalita ang bata. Mo'y maiiyak na makita si David. Dok, David? Nanginginig ang boses sa sambit ni Yeye. Yeye, baby! Agad na tumakbo palapit kay David ang bata at niyakap si Yeye ng mahigpit. Mo'y nasa alapaap si David ngayong nakakulong nasa braso ang kanyang anak. Naghintay po ako. Bakit ang tagal po ninyong dumating? Bakit ngayon lang po kayo? Bulalas ng bata habang umiiyak. Hindi naman mapigilan ni Lira ang luha sa mga mata. Masaya siya nakikitang masaya ang anak niya, ngunit nababahala siya na baka umaasa na naman ang anak at baka malaman nito ang totoong ginawa ni David. Ayaw niyang masaktan ng anak. Sorry baby, sorry. Sorry kung pinaghintay kita. Hindi na mauulit. Pag-aalong ni David sa anak. Hinalikan ni David ang bata sa noon ng tumahan na ito. Ngumiti ito at halos ayaw nang bumitaw kay David. Sa isipin ni Lira, hindi naman kaano-ano ni David ang anak niya, ngunit nakakapagtaka ang ibinibigay nitong atensyon sa anak niya. At talaga nagawa pa nga nitong sumunod sa kanila doon upang makita lang ang bata. Sinamahan ni David si Yeye sa higaan hanggang sa makatulog ang bata.
Saka naman nagkaroon ng pagkakataon si Lyra para kausapin ng lalaki. Doc, David, ano ho ba talaga ang kailangan mo at talagang sinundan mo pa kami rito? Naka-move on akong anak ko sa sinabi mo. Kaunting-kaunti na lang malilimutan ka na niya. Tapos bigla kang sumulpot ulit dito. Para saan? Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi na napigilan ni Lyra ang magtaas ng boses. Galit na galit siya. Dahil sa presensya ni David, mas lalo lang mahihirapan ng anak niyang kalimutan ng lalaking ito. I am here for this. Isang envelope ang inalahad ni David sa kanya. Kumunot ang noon niya habang nakatitig sa hawak ni David. Ano yan? Tungkol ba yan sa sakit ng anak ko? Kaya ka ba nagpakita ulit dito? Eh di ba nakaligtas na siya mula sa sakit na yon? Kinakabahan na sambit niya. No, Lyra, but open it. Kaya wala siyang choice kundi ang abutin na lang ang envelope upang tingnan ang laman niyon. Nanginginig ang kamay na itinaas niya ang laman ng envelope. Isang DNA ang nakikita niya. Positive. Nagugulahang bumaling siya kay David. Ano ba to? Anong kinalaman nito sa pagpunta mo rito? Bakit mo pinapakita ito? Kay Yeye at sa akin ang DNA test result na yan. Malamlam ang mga mata ni David habang nakatitig kay Lyra. Lyra, I am the father of Yeye. Hindi naman na makapagsalita si Lyra. Animoy na estatwa na siya sa kinatatayuan. Hindi ka agad maproseso ng utak niya ang mga narinig. Hindi pa siya nakaka-recover sa presensya ng lalaki sa bahay nila. Tapos bigla nitong sasabihin, ito ang ama ng kanyang anak? Na anak din ito si Yeye? Parang gusto niyang matawa. Anong kalokohan na naman ito? Lyra, I'm really sorry. It's been 9 years. Sa loob ng ilang taon na yon ay wala ako roon. Hindi ako nandito para guluhin kayo. Nandito ako para magkasama tayo. Nakaya nila yung ilang taon na wala si David. Kakayanin din nila na wala ang lalaki. Ngunit ang tanong, kaya kaya ni Yeye? Gayong sobrang lalim na ng ginaging koneksyon ng bata sa lalaki. Ayos na sana kung hindi na-attach ang bata kay David. Siguro dahil sa lukso ng dugo kaya gano'n na lang kasabik at gusto ng anak niyang makita si David. Matapos magpakita sa kanila ni David ay nalaman niyang pumasok na si David sa isa sa hospital malapit sa probinsya nila. Para titong bumibisita sa anak niya gabi-gabi sa tuwing tapos na ang trabaho nito sa ospital mga bandang 6 p.m. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi niya pa rin magawang sabihin sa anak niya ang totoo. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon nito. Sa ngayon ay hahayaan niya munang magkita ang dalawa. Ang totoo niyan ay maging siya hindi pa handang tanggapin si David sa buhay nila ng anak niya. Hahayaan na kitang magpasya kung sasabihin mo sa anak natin ang totoo. Wala akong karapatang magdesisyon para dyan, Lyra. Ikaw ang mas nagsakripisyo at nagpalaki sa kanya. Minsan ay nasabi ni David nang malaman nitong hindi niya pala nasasabi sa anak ang tungkol sa DNA test na ipinakita ni David. Mama, anong problema? May nakalimutan ka na naman bang bilhin? Ani Yeye nang mapansin ang malalim niyang pag-iisip habang naglalakad sila. Gumiti siya at umiling. Wala anak, may iniisip lang si Mama. Pero hindi na yun importante. Tumangu-tango ang anak. Mahilig si Doc David sa mga seafood, Mama. Bumili kaya tayo ng seafood sa susunod. Alanganin naman ng ngiting binitawan niya. Okay, sige. Pagkatapos ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Gabi-gabi na nasa bahay si David. Parati nila itong nakakasama sa hapag. Animoy at home ang lalaki sa bahay nila. Sa pabalik-balik nito sa bahay nila ay kulang na lang doon na ito tumira. Lyra! Napalingon sila sa tumawag na pangalan niya. Nakita nila si Tonyo, isang lalaking may matipunong katawan. Matangkad, ngunit ang alam nila ay may baklang kinakasama. Ang bakla raw mismo ang bumubuhay sa lalaki, kumindot ito. Sakay ito ng motor na binili ng baklang kinakasama nito. San kayo? Uuwi na kayo? Angkas na kayo sa akin para hindi na kayo mahirapan, lalo ka na Lyra. May lambing sa boses ni Tonyo. Napakurap-kurap siya. Ganito talaga si Tonyo sa mga babae sa lugar nila. Depende na lang talaga sa babae kung magpapaloko ito kay Tonyo.
Ay hindi na, may dadaanan pa kami ng anak ko. Pagdadahilan ni Lyra. Ay sus, samahan ko na kayo. Baka manakit ang paa niyo kakalakad. Mahirap na. Git pa nito. Umiling siya. Hindi na, ayos lang talaga. Salamat na lang. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti sa lalaki. Ngunit nagulat na lang siya nang may biglang pumaradang itim na sasakyan. Sinadya pa nitong takpan si Tonyo sa paningin nila. Tsaka bumaba ang pintana ng kotse. Iniluwa roon si David. Doc David! Bulalas ni Yeye. Isang malakas na naman na murang pinakawalan ni Tonyo na pinakain ng alikabok ng sasakyan ni David. Tara na, ihahatid ko na kayo. Anyaya naman ni David at ngumiti sa kanila. Sumunod ang mga mata ni David sa paalis na si Tonyo. Talagang humirit pa ito sa mag-iina niya. Wala itong pag-asa sa dalawang babae. Dadaan muna ito sa bangkay niya bago pa nito malapit ang kanyang mag-ina. Pinagbuksan niya ng pinto si Lyra. Hindi nakatakas sa kanyang pagbuntong hininga nito. Alam ni David na hindi pa siya matanggap ni Lyra sa buhay ng mga ito, ngunit sisikapin niyang mapalapit sa babae. Nang makatulog si Yeye ay nagkaroon sila ng oras para makapag-usap. Hindi ka ba hinahanap ng fiancé mo sa inyo? Panimula ni Lyra. Tinapos ka na ang lahat sa amin, Lyra. May sarili akong desisyon sa buhay. At desisyon kong magpunta rito para makasama kayong dalawa. Madamdaming sagot ni David. Ganun ba? E paano kung magalit ang mga magulang mo kapag nalaman nilang yung anak nilang doktor ay nakabuntis ng isang hamak na janitress? Naisip mo bang maaaring gulo ito, David? Hindi naman ang mga magulang ko magsasabi kung sino ang dapat kong makasama, Lyra. Kahit sabihin ko sa kanilang pakakasalan kita ngayon, wala silang magagawa. Gaya ng sabi ko, may mga sarili akong desisyon sa buhay. Tugon nito habang nakapaskil sa mga mata ang kaseryosohan. Natigilan si Lyra sa susunod na sinabi ni David. Hindi niya naasahang lalabas iyon sa bibig nito. Ngunit mula sa pagkatulala ay napalitan ng sarkastikong tawa iyon. Gusto mo akong pakasalan dahil lang nalaman mo ang anak mo si Yeye? Nagbitiw ulit siya ng sarkastikong tawa. Hindi sapat ang DNA result para hayaan kitang pumasok sa buhay namin ng anak ko, Doc David. Kapag nalaman ng pamilya ni David ang tungkol sa kanila, tsak na hindi nito tatanggapin ang anak nila. Ang mas malala ay baka ilayo ng mga ito ang anak niya. Alam niyang wala siyang laban sa yaman ng pamilya ni David, kaya kailangan niyang maniguro. Si Doc David ang totoo kong papa? Parang naitulos sa kinatatayuan si Lyra nang marinig ang boses na iyon. Maging si David ay hindi na nakagalaw. Nang balingan niya ang pinanggalingan ng boses ay nakita niya ang anak niya, si Yeye. Umiiyak ito at palipat-lipat ang mga mata sa kanilang dalawa. Kita ang pagkalito sa mga mata nito. Totoo po bang narinig ko? Si Doc David ang totoo kong ama? Kay Lyra tumingin si Yeye. Animoy sa kanya ito humihingi ng sagot. Nangatog ang mga tuhod niya. Hindi niya alam kung papaanong sisimulan. Mama, sagutin niyo po ako. Totoo po bang narinig ko? Nanginginig ang boses ng kanyang anak. Binalingan niya si David. Wala sa sarili nagkatitigan sila ng lalaki. Nakita niya sa mga mata ng lalaki na hinihintay nito ang desisyon niya. Ayaw nitong makialam sa bagay na yon. Gusto nitong irespeto ang plano niya ngayong narinig na ng anak niya ang totoo. You have to talk to her, ani David, at hindi na umalis sa likuran niya. Ayaw lumabas ni Yeye sa silid. Nag-alala na si Lyra. Hindi niya na alam ang gagawin. Maging si David ay hindi na pinakinggan si Yeye. Nagtatampo ang bata. Animoy sinasaksak siya sa puso ng mga katagang binitiwan nito kagabi. Ang sabi niyo po, wala na po akong papa. Ang sabi niyo, hindi niyo alam kung nasa ng totoo kong papa. Matagal niyo na palang alam na nandito na pala siya pero hindi niyo sinabi sa akin. Kaya pala gustong gusto ko siyang makasama. Kaya pala ayaw ko siyang mawala sa paningin ko. Kaya pala gustong gusto ko siya kasi siya pala talaga ang papa ko. Kahit nahihirapan na sa pagsasalita ang anak dahil sa pag-iyak, ay nagawa pa rin itong sabihin ang mga salitang yon.
Ilang saglit pa ay dumating si David. Umalis si Lyra sa may pinto upang si David naman ang sumubok. May dalang ice cream na strawberry flavor si David. Kahit saglit pa lang nitong nakasama ang anak nila, alam na kaagad nito kung anong paborito ng anak. Yaya, baby, pwede ba akong pumasok? Baka matunaw tong strawberry ice cream na dala ko. Sayang naman to. Sinamaan niya ng tingin si David at talagang balak pa nitong solohin ang anak nila. Kapag nakapasok ako, sumunod ka kaagad. Kausapin natin siya. Pagkaklaro ni David sa kanya. Kaya lang hindi naman umepekto ang plano nila. Dahil talagang nagmatigas si Yeye. Hindi ito nagsalita. Inabot na ng tanghali at hindi pa rin lumalabas ang bata. Nag-aalala na si Lyra. Wala pang kain-kain si Yeye. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin sa anak. Upang makinig ito sa kanila. At saka dahil sa pabalik-balik ni David sa bahay, ay nagdesisyon na rin itong umabsent na nga sa ospital. Nakaupo si Lyra sa labas ng pinto ng silid ni Yeye. Wala pa rin sagot si Yeye mula kanina. Hanggang sa dumating si David na natiling madilim ang kabahayan maliban sa ilaw na mula sa silid ni Yeye. Nagbukas ng ilaw ang anak nila ngunit wala itong balak na harapin sila. David, hindi pa rin siya lumalabas. Umiiyak ng sumbong sa lalaki nang makarating ito. Niyakap siya nito. Kakausapin natin siya ulit. Kaya lang ayaw niyang magsalita. Nag-aalala na ako. Umiyak na si Lyra. Kaya panayang punas si David sa pisngi ng babae. Niyakap siya ulit nito. Sa ating dalawa, ikaw ang mas nakakakilala sa anak natin. Tsaka kung mas alam mo kung paano kausapin si Yeye. Matagal akong wala sa tabi ng anak natin. Wala akong nagawa. At hanggang ngayon ay wala pa rin ako magawa dahil kahit akong ama niya, hindi naman ako kilala ng anak ko. Nagbitiw ng mapait ng ngiti si David. Napanganga si Lyra ng pagmasdan ng lalaki. Ramdam niya ang pait sa bawat kataga ni David. Sabi nila magaling daw akong doktor. Pero hindi ako naniniwala. Paano ba ako naging magaling kung yung mismong pamilya ko ay napabayaan ko? Sa ating dalawa, ikaw ang mas magaling, Lyra. Masuyong tingin ang iginawad nito sa kanya. Dahil kinaya mo ang lahat ng yun nang wala ako. Hindi ko magagawa iyon kung ako yun. Kalaunan ay sumila yung mapait na ngiti sa labi ni Lyra. Tumingin siya sa madilim na sala. Huwag mong sabihin yan, magaling ka. Huwag bang kalimutan ang mga sinabi mo sa anak natin. Yun ang nagligtas sa kanya mula sa sakit niya. Kung hindi mo siya niloko noon, baka wala na sa atin si Yeye. Baka hindi na natin siya kasama ngayon. Aniya. Ilang saglit ay naramdaman ni Lyra ang kamay ng lalaki. Napalingon siya dito nang tuluyan na nitong hawakan ng kamay niya. Dumaan tuloy ang pakiramdam ko dahil sa sinabi mo. Ani ni David at nanatili ang pait sa mga mata. Ngumiti si Lyra at binalingan si David. You're welcome. Ilang salit pa ay napatingin sila sa pinto nang biglang mag-click ang doorknob niyon. Kaagad sila napatayo ang dalawa. Sunod ay inaluwa ni Yeye mula sa loob ng silid. Umiiyak si Yeye. Anak, bulala si Lyra. Pero mabilis na lumapit si Yeye sa kanilang dalawa at yumakap. Agad naman na gumanti sina David at Lyra sa yakap ng anak. Ayos na po ako. Sorry po kung nagmatigas ako. Sorry po kung pinag-alala ko kayo. Sorry po talaga. Humagulhol ang bata. Kaagad na yumuko naman si Lyra upang maayos na mayakap ang anak. Ilang saglit ang dumaan bago tumahan si Yeye. Nang kumalma na ito ay kaagad itong lumapit kay David. Papa, hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw talaga ang papa ko. Hinawakan ni David ang pisngi ng anak. Sorry. Sorry sa lahat ng nagawa ni Papa ha. Simula ngayon hindi nalalayo si Papa. Parati niyo na ako makakasama. Tumangutango si Yeye. Gusto ko po yun. Sabi ko noong kay God, gusto ko mag-asawa si Mama na kasing bait ninyo. Pero hindi ko inaasahan na kayo mismo ang binibigay niya. Ang saya-saya ko. Napakama si David sa batok. Masyado mo naman akong pinuri kay God. Natawa si Yeye. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Lyra habang pinagmamasa ng pagkukulitan ng mag-ama niya. Nagluto siya ng seafood katulad ng request ni Yeye para sa gabing yon.
Masaya nilang pinagsaluhan ang hapunan. Ngunit bago iyon ay hindi nila nakalimutang magpasalamat sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap. Hindi lang tiyan sa mabuhay si Yeye ang pinagkaloob ng Diyos, kundi maging ang buo at masayang pamilya. Tama nga, in every rain there's a rainbow. Matapos ang malaking dagok sa buhay nila ay isang walang kapantay na regalo ang kapalit. Amen! Sabay-sabay nilang sampit matapos ang mahabang dasal ni Lyra. Papa, mabilis ka bang mag-pray? Baling ni Yeye sa ama. Natigilan si David nang marinig mula sa bibig ng anak ang salitang Papa. Matagal bago nakasagat si David. Sakto lang. Sa susunod, ikaw naman mag-pray ha. Kapag si Mama kasi nagpe-pray, nagkaka-ulcer muna tayo bago matapos. Napatawa si David, samantalang sinamaan naman ni Lyra ng tingin ng dalawa. Tiklop ang mga ito sa isang tingin niya lamang. Nagsimula na silang kumain at nilagyan ni Lyra ng kanin ng mga plato ng mag-ama niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!